Ngayong umaga, ang Lopez Corporation at Grupo Parkso tungkol sa proyektong Binhay New City ay nagtatag ng strategic partnership. Ang proyektong Binhay New City ay nagkakahalaga ng 100 bilyong yuan. Jason Lopez, walang saysayang bilyon-dolyar na kontrata. Ngayon, magiging huling araw mo na. Masarap makipagnegosyo. Oh. Tumawag ang ospital. Ayaw sumailalim sa paggamot ni Emma Lydia. Ipinipilit niyang umalis. Ano? Mawalang galang na po. Hindi maabot ang tinawagan yung Emma Collins, maligayang pagbabalik. pakihimong lihim muna ang aking pagbabalik kapag nakapag-ayos na kami ng anak ko. Teka, nasaan ang anak ko? Tatay. Tatay, sundo mo ba kami ni Mama? Wow tatay, ang porma mo. Akala ko ba uso ang porma ng palaboy dito? Ano nang tawag mo sa akin? Tatay ang tawag ko sa'yo. Kahit mukha kang palaboy, naalala agad kita. Sorpresa, di mo inaasahan to no? Mia, anong ginagawa mo? Mama, bilis. Nahanap ko si tatay. Tatay, nung ipanganak si Mia, nasira ang nervyos ko, kaya nakalimutan ko kung sino ang tunay na ama ni Mia. Pero kahit sino pa yan, hindi pwedeng Mia, alam kong gusto mo ng tatay, pero hindi pwedeng random na tao. Mama, tama ako. Galing to sa detective. Sabi ng detective na tatay ko, ay siguradong siya. Anak, magkaiba sila ng itsura. Naloko ka ng detective na yan. Matalino ako, para maloko. Nagbabawat lang si tatay, kaya magkaiba ang itsura. Anak, baka ang totoo. Pulubi talaga siya. Ha? Ano ng pangalan mo? Nakikita mo anak, ni hindi niya alam. Sarili niyang pangalan. Paano siya magiging tatay? Mama, nakalimutan mo rin siya. Uwi muna natin siya. Paano kung siya nga tatay ko? Emma Collins, ang pulubing ito ay may pagkakahawig kay Mia. Patingin ng eye test. Ako ang mayamang Colin sa Jiang City, isang socialite mula pagkabata. Nakakilala na ako ng gwapo. Bakit ako makikipagtalik sa pulub? Kahit bumagsak ang langit, ang ama ng anak ko, hindi pwedeng siya. Lumabas na ang resulta. Emma Collins, ang pulubing ito, ang tunay na ama ni Mia. Ano? Emma Collins. Mga walang kwenta. Isang tao di mahanap, bakit ko kayo sinasahod? Akala ko pagpatay sa kapatid ko, makukuha ko ang bilyonaryong proyekto. Di ko inasahan ng backup plan. Nakakandado ang kontrata sa safe. 5 taon na, nakalock pa rin ang safe. Ang kontrata sa Coastal Bay, malapit nang isang linggo na lang. Hanapin sa iyo o mawawala kayo, kasama niya. Lee, pakalma po. Nakapag-ipon ako ng mga locksmith na magagaling. Bubuksan namin ang safe sa loob ng 1 linggo. Sigurado ka? Mabubuksan nila? Walang duda. Kung may tamang insentibo, garantisado yan. Tatay, nakatingin si Mommy sa'yo na parang ikaw ay may ginawang masama. Natatakot ako na pauwiin ka niya. Pasensya na, Mia. Ako. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Makinig ka lang sa akin. At aalagaan kita. Hindi ka na magugutom. Pangako. Kasundo, susunod ako sa lahat ng sasabihin ni Mia. Tatay, papagupit kita ng astig na hairstyle. Tingnan mo lang, mapapaamo natin si Mommy alternasyon. Adam, sa tingin mo ba naengkanto ako dati? Bakit ako magkakaanak sa pulubi? Emma Collins, walang ipinanganak na pulubi. Baka may nangyari sa mga nakaraang taon na nagpabago sa kanya. Mukhang may punto ka.
Dahil siya ang tunay na ama ni Mia, papaupahan ko muna siya pansamantala. Mommy, tingnan mo. Naku, pogi pala tong pulubi. Mukhang hindi naman ako naengkanto. Naakit lang sa ganda. Huwag mo sanang paalisin si tatay. Kung ayaw mo siyang maging asawa mo, gawin mo na lang siyang anak. Madali lang magpalaki ng isa pa. 2 bata kailangan lang. Dagdag na tinidor. O kaya naman, Anak ko, kung ayaw talaga, alagaan mo na lang siyang hayop. Mia Collins, siya ang tunay mong ama. Paano natin siya ituring na aso? Mas mabuti pang maging alaga kaysa maging kalat sa kalye, di ba? Ayokong magutom si tatay. Anak, tama na to. Pwedeng manatili. Gusto mong manatili? CJ, pero sumunod ka Diffie akin. Sumunod kay Mia. Sumunod kay Mommy. Hindi ako nanay mo. Ako si Lydia Collins. Sumunod kay Lydia. Ang sabi ni Lydia, susundin ko. Bakit kaya di masama ang pakiramdam sa kanyang haplos? Baka naman, may pinagsamahan tayo. Doktora, dalhin mo siya para sa kumpletong check-up. Sundan mo ako. Sige na, hihintayin kita rito. Si Jason Lopez, sis ng Lopez Group, 5 taon nang nawawala. Baka bumalik na siya. Pumanaw na si Jason noon pa. Nagdaos ang Lopez Group ng press conference para talakayin ang Coastal Bay Project na nilagdaan ni Jason bago siya mawala. Bilyon-bilyon ang halaga ng proyekto. Nakalock ang kontrata sa personal na kaha ni Jason. Sabi nila ang kaha. Si Jason lang ang makakabukas. Pamilyar ang kaha na ito. Nakita ko na ba ito dati? Adam Davis, ang Lopez Group ay magkakaroon ng press conference sa susunod na linggo. Kumuha ka ng imbitasyon para sa akin. Gusto kong makita ito. Opo, ma'am. Ethis Collins, tapos na ang eksaminasyon. Maliban sa mga lumang pinsala sa utak, ganap siyang malusog. Lalo na. Ano ang lalo na? Maganda ang kanyang sexual na kalusugan. Sino nag-utos na i-check mo yan? Sabay mo kumpletong eksaminasyon. Kasama yan sa package. Doktora, magagamot ba ang pinsala sa utak niya? Hindi magagamot. Lydia. Ano raw ang husay ko, sabi ng doktor. Tumahimik ka. Ay, Bakit parang glue na dikit sa akin ito? Pero na. Nanay, sumama ka na lang mag-isa susunod. Bakit mo siya isinama? Bakit ganyan ka lagi? Kapag nakikita mo kapatid mo, di mo ba mapigilan ang nararamdaman mo sa halip na ipakita sa mukha mo? Kung hindi sa mukha ko, sa pader ko ba ilagay? Mukha ba akong Mona Lisa? Tama na, hindi ako pumunta para makipagtalo. Maganda daw ang takbo ng kumpanya, kahanga-hanga ang mga nagawa mo. Hindi nakakagulat anak kita. Maganda ang itsura, at napakagaling mo. Sabihin mo na ang gusto mo, nanay. Huwag kang magpanggap na nag-aalala. Dapat single ka lang. Wala akong balak magpakasal. Eh bakit ngayon? Lalaki ang anak mong babae, at mag-aasawa rin balang araw. Ang babaeng nag-asawa, parang tubig na nasaboy. Sa halip, ipasa mo ang kumpanya sa kapatid mo. Sa pamilya dapat ang yaman. Talaga ba? salamat, ate. Alam kong aasahan kita. Babawi ako ng malaki sayo. Ako'y Collins, ikaw ay Harris. Kailan tayo naging magkapatid? CJ, una, legal na palitan ang pangalan para maging Collins, at itakwil ang tatay mo bukas. Lydia Collins, ano bang kalokohan to? Nanay, ikaw ang may malisyosong pag-iisip. Isinama mo pa ang anak ng bago mong asawa, at nagmamalabis ka sa kahilingan. Wala ka bang hiya? Para ito sa kabutihan mo, mahirap magpalaki ng anak ng mag-isa, habang namamahala ng kumpanya. Ang tulong ng kapatid mo, magpapagaan ng pasanin mo. CJ, pwede siyang yaya. Kailangan ko namang kasambahay. Lydia, isang anak lang to. Bakit ipagkakait ang yaman? Di mo naman mauubos yan. Ikaw, Sino-sino itong mga lalaki? Diyos ko, bakit siya nakahubad? Kailan ka pa nag-alaga ng mga lalaki? Di ba pwedeng magkaroon ng kasama? Ayaw ko magpakasal, pero tao pa rin ako. Ayaw ko sa kasal, hindi sa pagnanasa. Ikaw. Walang hiya. Walang hiya. Sa totoo lang, hindi naman masama na may lalaki dito. Daddy, ang astig mo. Tinakat mo yung matandang bruha. At yung batang iyan, magaling. Mia Collins, ikaw nag-utos nito sa kanya? Mommy, hindi ba astig si Daddy? Ikaw ba nagturo sa kanyang tawagin akong ate? Mommy, nagustuhan mo ba kung type mo siya?
Mia Collins, sobrang likot mo na nga. Ngayon dinadala mo pa si Daddy. Eight. Bakit nasa kama mo ako? Sinabihan ko na yung katulong na paghandaan ang kwarto mo. 8. Masama pakiramdam ko. Anong problema? Saan masakit? Dito. Hindi ito sakit. 8. Tigil na sa ate, hindi kita kapatid. Hindi ba tayo pupunta sa ospital? Sabi ko na, hindi ito sakit. Hindi kailangan ng ospital. Bukod sa mga lumang sugat sa ulo, perpektong malusog siya. Lalo na ano? Napakagaling ng kanyang sexual na kakayahan. Naku, kalimutan mo sinabi ko. Huwag mong saktan sarili mo, ako na lang saktan mo. Gwapo at masunurin. Isang gabi sa kanya ay hindi masama. Diyos ko, nanghula ba ako? Lydia, gising ka na. Sino nagsabing pwede kang mag-ehersisyo dito? Galing na naman kay Mia? Sabi ni Mia, ang mga muskulo ay pinakamagandang dote ng lalaki. Ano pa sinabi niya? Magpatuloy sa pagsasanay o iwanan. Pwedeng walang pera ang lalaki, basta't may malaking mga muskulo. Mia Collins, Ma, gising ka na. Pasukan na namin. Si Papa ang maghahatid sa akin. Pwede ka pang matulog. sige, mauna na kayo. Unang araw ng pasukan, huwag mali. MMHM. Ginapang talaga. Nila akong mag-ama. Papa, parang nagugustuhan ka na ni Mama. Gusto-gusto ko rin siya. Pero hindi pa sapat yun. Kailangan niyang pakasalan ka para manalo tayo, tulad ng sabi nila. Ang gwapong lalaki, pasanin. Magluto ng parang chef, kumita ng malak, naghuhugas ng pinggan para maging boss. Lambingin ang asawa ng tama, dumarating ang kayamanan. Kapag pumanaw na kayong dalawa, ang mga ari-arian ni Xunyanshu ay mapapasa akin lahat. Papa, matuto kang magluto. CJ, kung sabi ni Mia, mag-aaral ako. Mia, ingat. Papa. Tatay, gising na po. Tatay, pakiusap gising na po kayo. Ama. Jason, ito ang kapatid mong si Jacob. Mula ngayon, kayong magkapatid ay dapat magtulungan at maging matibay ang samahan. Naiintindihan? 2 linggo pa lang pumanaw ang ina ko at isinusubo mo na ang anak mo sa labas. Hindi ko siya kailanman tatanggi ibang kapatid. Walang utang na loob. Tanggapin mo man o hindi, kapatid mo siya. Ang kayamanan ng pamilya ay may parte rin para sa kanya. Mga kasama sa taong ito ay, Kuya. Nabigo na naman ang proyekto ko. Pinapautang ako ni tatay sa'yo para sa pangangailangan. ganyan ka ba humingi ng pabor? Kuya, pakiusap. Masyado na akong nabigo. Hindi ko nakakayanin ang dagdag na kahihiyan. Walang talino, nagsusumikap kang lampasan ako, nagmamalaki ka, kahit bigyan kita ng 1,000 pagkakataon, mabibigo ka pa rin. Kumi ka.
Kuya. Binabati kita sa $1 billion na proyekto, ngunit nakakalungkot. Malapit ka nang mamatay. Ang proyektong iyon ay mapapasa akin din. Tatay, gising na po. Nakipagsapalaran si Itay para iligtas ako nang itulak niya ako palayo sa panganib. Inay, hindi mamamatay si Itay, di ba? Huwag kang umiyak, aking anak. Sabi ng mga doktor, ang iyong ama ay naagapan ang paggamot at wala sa delikadong kalagayan. Mia, tingnan mo. Itay, gising ka na. Huwag kang umiyak, Mia. Ayos lang si Itay. Salamat at ligtas ka. Muntik na akong ulila sa ama muli. Siyam na buhay ang pusa. Kaya di pa ako mamamatay. Salamat sa pagsagip kay Mia. Bilang kapalit, ako ang gagabay sa'yo mula ngayon. Habang buhay. Alaynan, sapat ang yaman para sustentuhan siya magpakailanman. Walang magiging problema. Kasundo, walang bawi-bawi. Tawagin mo akong aheng. Ano? Yan ang tawag sa akin, ng aking inang si Ethan. Ethan. Adam, ano ang nangyayari? Nakuha ko na ang imbitasyon sa event ng Lee Corp sa susunod na linggo. Iwan mo ang imbitasyon sa aking bahay. May personal akong araw ngayon. May problema ba? May emergency sa pamilya. Binibini, nasugatan ba ang kanyang binti? Tutulungan ko ba siyang maligo? CJ, Hindi. Ayaw ko ng lalaking katulong. kukuha na lang tayo ng babaeng nurse. Mas masahol yon. Takot ako sa kahubaran kapag may nakakita sa akin ng walang damit. Sakit ng ulo. Mabilis ang tibo. Kagabi sa aking kama, wala ka ring suot. Sa'yo lang, nawawala ang takot ko. Kapag ikaw lang ang tingin ko, ako'y nananatiling kalmado. Kawawa naman si nanay at tatay. Tulungan natin siya. CJ, maaari akong tumulong. Ano to? Meron akong event sa susunod na linggo. Ang imbitasyong ito, Pwede ba akong isama? pero sugatan ang binti. Magpagaling ka muna sa bahay. Maliit lang tong sugat. Gagaling to sa 1 linggo. Isama mo ako. Isama mo rin si Mengmeng. CJ, tara't makisalamuha sa mataas na lipunan. Presidente Jiang, maupo po kayo. Ginoong King, ang proyektong Coastal Bay, 5 taon nang natigil, gaya ng nakikita nyo. Proyekto ni G. Lopez sa Coastal, sa kapatid mo ako nakipagkontrata. Walang kontrata, hindi tayo makikipagtulungan. Isang tuntunin lang ang sinusunod ko. Kontrata ang basehan ng kooperasyon. Walang kontrata, walang usapan. Opo, nauunawaan ko. Dinala ko ang kahadeyero ng kapatid ko, nakuha ko na, at kumuha ng locksmith. Mabubuksan natin to sigurado, ngayong araw. Locksmith, niloloko mo ba ako? Yang kaha ng kapatid mo, kung mabubuksan man ng mga eksperto, ipapapugot ko ang ulo ko. Pera ang gumagapang sa mundo. Nagtaya ako ng 1 bilyong pabuya, para lang mabuksan ito, kahit 10 bilyon pa. Walang makakabukas niyan. Subukan mo kung ayaw maniwala. Ang safety deposit box na ito ay may pinakabagong encryption. Walang paraan na mabuksan ang code nito. Paano kung, gupitin na lang natin, huwag mo ngang isipin yan. May sistemang panlaban sa pagnakaw, kapag pilit na binuksan, sa isabog ang buong kaha. Nako! Paano nangyari to? Huwag mong sayangin ang oras mo, Binata Lopez. Ang kahadiyero na ito ay kay si Jason lamang mabubuksan. Ibigay mo agad si Jason o wala kang makukuha. Bakit niyo ako pinagtitinginan? Wala akong kinalaman sa pagkawala ng kapatid ko. Ang tagal mo sa banyo. Nahulog ka ba sa loob? Lydia, narinig ko lang, may kahadiyero sa loob ng gusali. Kung may makakabuksan ito, may $1 bilyong na premyo. Di ko inakalang chismosa ka pala. Sige, ipapakita ko sa'yo. Hay, teka, may ayusin lang ako. Babalik agad ako. Bilisan mo. Nasa akin ang 1 bilyong pisong tseke, ang makakabukas ng kahadeyero. Kahit anong paraan, wala akong pakialam paano. Kanila ang bilyon. Nako, 1 bilyon. Ang kahadiyerong ito. Nakita ko na ito dati. $1 bilyong. Umalis kayo sa daan ko. Nauna ako dito. Ako muna ang sunod. Lantarang ako ang nauna. Akin ang bilyong iyon. Wala kayong kalaban-laban sa akin.
Subukan mo nga itong buksan. Ese, walang hiya ka, usog. Ako naman. Esan, ano ng problema? Mukhang walang makabubukas nito. Paraan. Hayaan ang eksperto. Saan galing itong batang? Alam mo ba kung anong okasyon ito? Sobra na ang gulo dito. May batang pasaway pa. Lalo lang nagkakagulo. Isa pang kupal na bata, palayasin nyo na yan. Anak ko yan. Huwag mong galawin o pagsisihan mo. Wala sa batas ninyo na bawal ang mga bata na sumali dito. Paano kung mabuksan ko ang kaha? Sige, subukan mo. Kung mabuksan mo man, sa iyong ang $1 billion na tseke. Kapag palpak, paalis kayong dalawa. Kasando. Paano bubuksan yan ng bata? Gusto mo ang bilyon dyan, Mia? Syempre, Daddy, hindi pera ang puno ng kahoy. Marunong ka bang magbilang hanggang 6? Oo, kaya ko hanggang 10. Mabuti. Paglapit mo sa kaha, ay type mo ang numero. 1 tandang bawas 2 tandang bawas 3 tandang bawas 4 tandang bawas 5 tandang bawas 6. Naiintindihan? Hindi mo ako niloloko, di ba? Kung gayon sinungaling ako. Pinapasok niya ang simpleng... Akala ba niya 1 tandang bawas 2 tandang bawas 3 tandang bawas 4 tandang bawas 5 tandang bawas 6 ang kodi? Malinaw na, nanggugulo lang siya. Panahon ng paalisin sila. Kawawa. Mia, nasaan ang tatay mo? Hanapin natin siya agad. Usog. Ang password pala ay 123,456. Impossible. Paano alam ng babaeng ito ang code? Si CEO Jason lang sana, ang may alam ng password. Hindi ito pwede mangyari. Si Presidente Lopez lang ang may kombinasyon ng safe. Mia, sinong nagsabi sa'yo ng password? Ipapaliwanag ko sa bahay. Tito, nabuksan na ang safe. Ibigay mo na ang checking ngayon. Paano mo nalaman ang safe code ng kapatid ko? Sinong nagutos sa'yo dito? Hindi ko masasabi. Iabot mo na. Mommy, alis na tayo. Naghihintay si Daddy sa labas. CJ, Tutukan yung mabuti. Ang kontratang $1 billion para sa Bayview City ay akin na ngayon. Binabati kita sa pagkakuha ng kontrata. Mr. King, pwedeng simulan na ang proyekto? Kung lihayti mo ang mga kontrata sa file na ito, tayo'y makikipagtulungan. Sige. Pakitingnan muna ang mga kontrata. Kung walang problema, pipirmahan natin bukas. Niloloko mo ba ako ng blankong papel? Akala mo tanga ko? Blankong papel, puro blonde ka lahat. Anong nangyayari? Paano naging blonde ka ang mga ito? Kayong dalawa, hinto. Hoy, kayong dalawa, tigil. Ang kontratang $1 billion ko, naging blankong papel? Ginoo, ano pong sinasabi ninyo? Binuksan ko lang ang kaha de Hierro. Wala akong pakialam sa laman. Wala talaga akong alam. tama siya, pangalawang binatang si Lopez. May pangako kayong hindi mababali. Malinaw na mga kondisyon. Ang makakabukas ng kaha. Makukuha ang bilyon. Babawiin mo ba ang salita mo? Eksakto. Ang binibining ito, ang nagbukas nito. Nararapat siya sa premyo. Ang pag-urong mo ay sisirain. Ang reputasyon ng Lee Corporation. Pangalawang binatang Lopez, kung gusto mong bawiin ang pera, isasauli ko. Pero huwag kang umasa. Maniniwala pa sa... Kailan ko hiningi ito pabalik? Nagtatanong lang ako. Sinabi ng anak ko na hindi niya alam ang laman ng kaha. Tama iyon. Aalis na kami. Sino ang may gawa nito? Sino ang nagloloko sa akin? Hoy! Pumunta ka sa akin. Mia, paano mo nalaman ang kombinasyon? Sinabi ni Daddy, nabawi niya ang bilyong ito. Ang kaha ni Ethan, Si Jason Lopez lang. ang nakakaalam ng password. Kilala mo si Jason. Hula-hula lang. Pinasubok ko lang kay Mia. Bakit hindi ka sumama sa salo-salo? Kinakabahan ako sa maraming tao. Chochu, nagkamali na naman ba ako? Hindi ko na ulitin. Huwag kang magalit. Ni pangalan niya, di niya matandaan. Bakit ko siya paghihinalaan? Okay lang, hindi kasalanan mo. Lydia.
Bigay kaya. Dote? Ano yun? Huwag basta gamitin ang bagong salitang natutunan mo. Aalagaan ko ito para sa'yo. Lapit ka sa akin kapag kailangan mo ng pera. Pupunas na ako kay Mia. Lydia, pwede ba akong magkaroon ng telepono? Sige, bukas tayo pupunta. Salamat, Lydia. Bakit mo ako hinalikan? Paghalik ni mommy ay pagmamahal. Mahal ka ni daddy, kaya kanya hinahalikan. Mahal din kita, mommy, kaya nga kita hinalikan. Lydia, gumaling na ang binti ko. Ah, gumaling na? Eh ano? Ngayon, ako nang mag-aalaga sa'yo. Sinong nagsabing kailangan ko yun? Pagod na pagod ako ngayon. Nakakawala ng pagod ang pag-ehersisyo. Ay naku. Sino ba ang nag-aalaga sa kanino? Ang lakas ng katawan nitong lalaking to. Hello, ML Collins, dumalaw ang binatang si Master Lee sa opisina. Tinanong kung kilala mo si Jason. bakit ko kakilala si Jason? Anong sinabi mo sa kanya? Sabihin kong hindi mo siya kilala, pero hindi siya naniwala. Nagtanong siya kung si Mia ay anak ni Master Lopez. Paano naging anak ni Master Lopez si Mia? Ni hindi ko nga siya kilala. Paano ako magkakaanak sa di ko kilala? Sinabi ko kay second young Master Lopez na ama ni Mia si Ethan. Umalis na ba siya? Umalis na siya. Dahil lang kagabi, binuksan ni Mia ang safe ni Master Lopez. Swerteng pagkakataon lang yun. Paano nila nasabing may kinalaman ako kay Jason? Kalokohan yan. Ah, saka nga pala. Nabanggit ni second young Master Lopez na nagkaroon ng kerida ang kanyang kapatid. Collins ang apelyido ng babaeng yon. You. Ang daming ksu sa mundo. Na, pwedeng pumila mula hilaga hanggang timog. Ibig sabihin ba lahat yun ay laruan ng kapatid niya? Saka may sarili akong pera. Bakit ako magiging alaga ng iba? Tigil na muna tayo sa usapang to. Lydia, gising ka na pala. Nagluto ako ng agahan mo. Subukan mo kaya? Ikaw nagluto. Kailan ka pa natutong magluto? Tingnan nga ang niluto mo. Hala, Ito na siya. Lydia, unang beses ko lang magluto. Baka hindi masarap. Tikman mo nga. magaling na para sa unang subok. Hindi masama. Ludset, ahe. Ang galing mo pala. Pag sinabi mong galing, pinupuri mo ba ang kakayahan ko? Sa kusina o sa kama? Magaling sa kusina o magaling sa kama? Dahan-dahan, baka mabilaukan ka. Okay lang ako. Tara't bumili tayo ng self. Magpapalit lang ako ng damit. CJ. Na pala, hindi mo pa nasasagot tanong ko. Sabihin mo sanay na sanay ako. Saang bagay? Magaling ka sa lahat ng Pakita mo ang pinakabagong modelo. Sige po. Heto po, tingnan mo. Ito ay maganda. Ito na ang kukunin namin. Kabitan mo ng e-slip card. Tapos na. Sige, salamat. Tara na. Gamitin mo muna ang card ko. Nakasave na ang numero ko dyan. Kapag nakuha mo kumuha ka ng sarili mong card. Salamat, Lydia. Lydia. Ikaw nga talaga. Nora, Nagkikita-kita ang mga kaklase natin dito. Akala ko hindi na kita makikita. Hindi mo alam kung gaano ka namin namimiss. Samahan mo akong makipagkita sa kanila. umuwi ka muna. Tawagan mo ako kung may kailangan. CJ. Hello. Sino to? Ako to. N. Lopez. Ako ito. Ang galing naman, alam kong safe ka. Nasaan ka? Sasunduin kita. Huwag na, kasama ko na ang asawa ko. Tumawag ako para sabihin. Asawa? Anong asawa? Si Miss Collins ba? 5 taon na ang nakalipas. Na-aksidente ako. Kasama rin siya. Hindi na niya ako matandaan ngayon.
Naku, paano nangyari ito? Alam mo kung sino ang gumawa? Ang salarin ay walang iba kundi ang kapatid kong lalaki. Pinapapunta niya ang taga-ambush. Pinaghihinalaan ko siya. Pagkatapos ng aksidente mo, sinubukan niyang kunin ang posisyon mo. Pero sa kasamaang palad, hindi siya kompetente. Pinipigilan siya ng board. Anong gagawin natin sa kanya, sir? Yung lalaking pumatay sa akin. Naaalala ko ang mukha niya. Padadalhan kita ng detalye. Mamaya, magpadala ka ng tagahanap sa kanya. Pag nakuha mo ang ebidensya, pahihirapan ko si Lee Jing-sua. Opo, sir, ang ebidensyang ito, hindi sapat para sa death penalty. Ganito ang gagawin mo. Bukas, lokohin mo siya sa kumpanya. Sige, pero sir, pwede ba kitang bisitahin? Nandyan ba si Miss Collins? 5 taon na ang nakalipas. Ayaw kong may gumulo sa kanya hanggang ngayon. Sige na nga. Nako, hindi ba yan si Shu Niancho, ang campus queen? Ang tagal na nating di narinig. Akala ko nagpakasal ka sa mayaman. Huwag kang ganyan, kahit di siya nagpakayaman. Malamang may sugar daddy siya. Puro kayo sugar daddy at pag-aasawa. Ano, dahil ba palpak ang karir niyo? Kaya puro lalaki ang topic. Lydia Collins, bakit lagi kang nagsasalita ng may masamang tono? Ang relasyon mo sa sugar daddy mong iyon, hindi namin inilantad kahit kanino. Huwag kang magpanggap na inosente. Noong nabangkarote pamilya at nagpakamatay ang tatay mo, wala ka pang tuition noon, tapos bigla kang nakita. Nagsasakay sa mamahaling kotse araw-araw. Binura mo lahat ng konta. Pagkatapos makakuha ng sugar dad, aminin mong alaga ka na. May nag-alaga ba talaga sa akin? Lydia, ayos ka lang ba? Pwede ba tigilan ng masamang chismis? Dapat nang kalimutan ang nakaraan. Kailangan mo bang galawin ito? Pero na umalis dito. Lydia. Lydia, huwag mo silang pansinin. Pero uminom na tayo. Reyna ng campus, tara at mag-toast. CJ, bottoms up. Tuloy lang ang inom. Sige na, Lydia, ang tagal nating di nagkita. Pwede rin ba akong mag-toast? Ang reyna ng campus, ang lakas uminom talaga. Inom. Jacob, labis kitang binaygo. Ang mga shareholders mula sa kumpanya ng kapatid mo, tumatawag simula kagabi, naghihingi ng pag-alis mo sa Lopez Group. Ang 1 bilyon ay hindi maliit na halaga. Paano mo nasayang yon? Tatay, napaniwala ako. Sabi ng lahat, ang kontrata sa Coastal Bay, nasa kahan ng kapatid ko. Kung alam ko lang, hindi ko gagastusin ang bilyon. Sabi nila ang kahan ng kapatid mo, binuksan ng isang batang babae. Anak ni Lydia Collins. Lydia Collins, ano ang background niya? CEO ng Stellar Group. Ang Stellar ay nagsimula sa ibang bansa bago lumipat ng operasyon dito. Paano niya nalaman ang kombinasyon? Naitanong ko na, sabi ng assistant niya na hulaan lang ng bata. Naniniwala ka sa kwentong iyan? Matalino ang kapatid mo, hindi niya gagamitin. Simpleng koda para sa mahalagang dokumento. May mas malalim pa rito. Kahit ako ay nagdududa. Tinanong ko talaga, tungkol sa ama ng bata. Sabi ng assistant ang pangalan ay Ethan. Ethan, pamilyar ang pangalang iyan. Imbestigahan mo ang background niya. Baka may koneksyon sa kapatid mo. Lydia, lasing ka na. Umuwi na tayo. Nora, pwede ka namang umuwi. Susunduin namin si Lydia mamaya. Matagal na kaming di nagkita. Ni Lydia, marami kaming kwentuhan. Mauna na ako. Alagaan niyo si Lydia. Kuya Gary, nandito ka na. Maraming beses nang umalis si Lydia. Pinipigil namin. Opo, Kuya Gary. Alam naming gusto mo si Lydia. Kaya agad naming tinawag ka. Lasing na siya ngayon. Ngayong gabi, malaya ka nang gumawa. Alam nyo naman ang sistema, magaling kayong magpaligaya. Pag nakuha ko si Lydia, malalaking kulang sobra ang sa inyo. Salamat, Kuya Gary. Aalis na kami. Bantayan nyo ang pinto. Lydia, ang tagal kitang hinabol. Di mo man lang ako nilinggan. Ngayong gabi, bibigyan kita ng leksyon. Huwag mo akong hawakan. Putang ina mo. Nang ahas kang mana pa, papatayin kita. Pigilan nyo. Mga halimaw kayo, bitawan niyo ako. Shu Niancho, isa ka lang, kalat ng matandang lalaki. Ang gusto kita, ay pribilehiyo mo. Ngayong gabi, di ka tatakas. Gary, delikado tong lalaking to. Sino? Gary, tulungan mo ako.
Pangahas ka, ginugulo mo kaklase ko. Gusto mong mamatay? Ethan, Hinawakan ka ba niya kahit saan, Lydia? okay lang ako. Bakit nandito ka? Nasa labas ako kanina pa. Bakit ang sungit mo? Huwag kang maalarma. Unahin natin tong mga salot na to, saka tayo uwi. May kasama pa sila. Nag-aalala ka sa akin. Gusto mo ng pampaswerte na halik? Tigil na sa kakabalisa. Hintayin mo ako sa labas. Sino ka ba talaga? Ano ba relasyon mo kay Lydia? Hindi ka ba laging nagdududa kung sino ang sugar daddy ni Lydia? Ikaw pala ang sugar daddy. Ang terminong sugar daddy ay hindi komportable sa akin. Ngunit si Lydia ay akin, ang babae ni Jason Lopez. Hindi ako karaniwang. Nangahas na hawakan siya. Ang kapal ng mukha mo. Jason Lopez. Ikaw ang binatang may-ari ng Lopez Group. Hindi ba patay na si Jason? Exact, hindi ba siya namatay? Di Panginoon Lopez, hindi ko. Alam kong akin si Lydia. Kung hindi, hindi ko sana. Ginambala siya, Panginoon Lopez. Mahabag po kayo, Panginoon Lopez. Hindi na namin siya aapihin. Hindi mahalaga kung ako'y patay o hindi. Ang importante ay, tapos na kayo. Mga gwardya, dalhin niyo ang basurang ito. Lydia, ayos ka lang ba? Nora, hindi ka ba umuwi? Nakasalubong ko ang boyfriend mo sa labas. Ah, si Ethan ba? Nag-usap kami sandali. Sinabing lasing ka, kaya hinanap ka niya. Ano pa ang sinabi mo? Tinanong ko ang relasyon nyo. Sabi niya toy boy mo siya. Yan ba ang ipinagmamalaki? Bakit niya isinisiwalat yan? Maganda ang panlasa mo. Lydia, tunay siyang nagmamahal. Hindi lang sa pera mo. Disente naman siya. Hindi ka ba nagmamadali? Mauna ka na sanang umuwi. Kailangan kong humingi ng tawad. Hindi dapat kita dinala rito. Akala ko hindi sila ganon kabastos. Okay lang ako. Hindi kasalanan mo. Mauna ka na ngayon na. Palem. Mahal ko. Umuwi na tayo. Kaya ko nang mag-isa. Lasing ka na, kaya mo ba talagang maglakad? Sige na nga. Bakit hindi pa umuuwi sina mama at papa? Hindi na ba sila uuwi ngayong gabi? Siyempre uwi sila, Mia. Baka nasa date pa sila. Naku, oras na para matulog. May pasok ka bukas. HMPH. Wala silang good night kiss sa akin. Hindi ako matutulog. Mia, saan ka pupunta? Hihintayin ko sila dito. CJ, bantayan ko sila sa baba. Pagdating nila, sasabihin ko agad sa'yo. Deal. MMHMM. Ano to? Mia, para sa matatanda yan, huwag mong hawakan. Bakit naman? Ito kasi. Pumipigil ito kay mama na magbuntis. Ah, Mia, yan kasi. Huwag kang humawak ng mga gamit ni mama. Baba muna ako. Maging mabait ka. pinipigilan nyo si mama magkaanak. Masama kayo. Si Jason, mga walang hiya, pinapagtrabaho na sa mga minahan sa Africa. Ang sarap mo namang matulog. Mia, nakauwi na ang nanay mo. Hindi ka patulog, iho. Hinihintay kita. Tulog na ba si mama? Tulog na siya. Matulog ka na rin. Tay, alagaan mong mabuti si mama. Lanan. Gising ka? Parang narinig ko ang anak natin. Tama, kakausap lang niya sa akin. Pero tulog na siya ngayon. Masakit ang ulo ko. Ba't ka uminom ng napakarami? Pinuwersa ka ba nila? Kusa akong uminom. Sabi nila, may mayamang lalaking nag-alaga sa akin dati. Nung nagkasala, ang pamilya namin napakalaki ng utang. Di ko maalala kung paano namin nabayaran.
Huwag mong balikan ang nakalimutan. Walang saysay ang mga yon. Iskandalo iyon. Ngayon ikaw naman ang nag-aalaga sa akin. Iskandalo rin ba ito? Mahal kita. Buti na lang. Mahal mo rin ako. Ang relasyon natin. Iskandalo ba ito? May katwiran ka. Pag may problema ka, lumapit ka sa akin. Di solusyon ang alak. Pero ako, kaya ko. Nasira ang kondom. Gusto pa kaya ni Lydia ng anak sa akin? Pangalawang binatilyong Lopez. Kahit kapatid ka ni Jason, nasanhi ka ng malaking pagkalugi sa kumpanya, hindi ka na namin pwedeng paiwan bilang pansamantalang CA. Oo, sa pagkawala ni Jason, bilang kapatid niya, maaari mong manahin ang kanyang dibidendo. Pero layuan mo ang mga karapatan sa pamamahala. Alam kong galit ka sa akin. Bawasan mo lang ang 1 bilyong. Pagkawala sa taon ng dibidendo ng kapatid ko. Nang walang death certificate ng kapatid mo, ang kanyang mga dibidendo ay pinamamahalaan ng kanyang financial planner. Ayon sa batas ng ating bansa, 10 taong pagkawala ay itinuturing na pagkamatay. Gusto mo ng kanyang ari-arian, maghintay ka ng 5 taon pa. Ano? Narito ka rin para pagtawanan ako? Pangalawang binatilyo, malamang patay na ang CA. Ano ang sinabi mo? Naalala mo ba ang babaeng nagbukas ng kaha de yero? Akala ko anak niya yon. Pero ang investigasyon ay nagpapakita na may kapansanan ang kanyang ama. May kapansanan? Hindi siya anak ni Jason. Ang pagbukas ng kaha ay nagkataon lamang. Hindi iyon patunay. Napatay na ang kapatid ko. Binisita ko ang lugar ng kanyang aksidente noong 5 taon. Bigla ko itong natagpuan. Sing-sing ng CA mula kay Emma Collins. Hindi niya ito inaalis. Kung buhay pa siya, dadalhin niya ito. Mukha talaga itong kanyang sing-sing. Posible bang patay na talaga siya? Nakita mo na ba ang babaeng Collins sa kanyang inalagaan? Sabi ng CA ay umiiwas si Emma Cole sa estranghero. Hindi niya ako pinakilala sa kanya. Walang saysay ang kanyang pagkatao ngayon. Pero ikaw, bakit mo sinabi ito sa akin? Gusto kong manatili sa Lopez Group. Akala ko buhay pa ang CA na si Jason. Kaya nagkaroon ako ng pag-asa. Pero ngayon, hindi na ako pwedeng magpakabitin. Ang marunong ay marunong lumihis. Manatiling tapat sa akin at gagantimpalaan kita. Salamat, Jacob. O pala sir, maraming taong pinagsikapan ni Jason. Nasa isang tabi ito pagkatapos ng aksidente. 5 taong naging alikabok. Ano ba yon? Naniniwala ako sa desisyon ni Jason. Si Lydia ng Starlight Group ay hahabol dito. Hindi mo ba gustong durugin siya at bawiin ang $1 bilyon? Tama ka. Si Lydia na ito. Kailangang turuan ng leksyon. Totoo bang sa kapatid mo ang sing-sing? Mukhang tunay. 5 taon na ang nakalipas. Pero mabilis itong nakita ni C. Hindi ba't kahinahinala iyon? Hindi ako tanga. Sabi niya hindi ko kapatid si Ethan. Maniniwala ba ako sa kanya? Titiyakin mo kay Ethan. Kung tunay siyang kapatid ko, hindi ko na siya papatakasin. Pero hahanapin ko ang babaeng yon. Ano balak mo? Mukha siyang katulad ng kapatid ko. Palagay ko kadugo niya ito. Ang DNA test sa kanya ang magpapatunay ng lahi. Saka ko malalaman kung tunay na Lopez siya. Kung oo, gagamitin natin siya para mahanap ang kapatid ko. E.O. Collins. Nasubaybayan ito ng pulisya gamit ang fast. Tumakas ang driver na hit and run mula sa pinangyarihan. May cloned na plaka ang sasakyang ito, kaya hindi namin masubaybayan ang tunay na may-ari. Pinakonsulta ako ng pulisya sa inyo. Kilala mo ba ang taong ito? Nakasuot ng maskara. Di ko masigurong sino siya. Pero alam kong eksakto kung sino siya. Sino ang hinihinala mo? Kagabi, nasira ko ang damit mo at panloob na damit ng hindi sinasadya. Naayos ko na lahat ngayon. Ako. E.O. Collins. Si Ethan ang tunay na ama ni Mia. Naiintindihan ang pagsasama ninyo, kahit hindi siya prominenteng tao. Presentable naman siyang tignan at masunurin. Saan tayo napunta? Tama. Sino ang hinihinala mo? Dapat ang kapatid ko ang pinaghihinalaan. Ang aksidenteng ito, nakapagbigay linaw kay Ahe. Bingman, may dulot na maganda. Papalampasin namin ito ngayon. Pero kung ulitin niya, wala nang awaan. Naiintindihan ko, ipapaalam ko sa pulisya na isara ang kaso. Mabait na bata ka, Ethan.
Bibilhan kita ng cake pag uwi ko. CJ. Maghanda ka ng regalo para sa akin. Para sa asawa ko. Sige, gagawan ko. Nako, nakauwi si Mia. Sino ka? Ako si lola mo. Maglaro ka sa labas. Ikaw ang nagpakasal muli, at pinabayaan ng nanay ko. Bakit ka nandito sa bahay namin? Hindi ko pinabayaan ang nanay mo. Dapat mo akong pagkatiwalaan. Sinong niloloko mo? Nasaan si Papa? Yang manlolokong yun. Nagluluto siya sa kusina. Halika rito. Makikipaglaro ako sa'yo. Ayokong makipaglaro sa'yo. Masamang tao ka. Sinong nagsabi sa'yo niyan? Ako mismo ang nakaisip niyan. Gusto mo man ako o hindi, ako ang lola mo. Ang ganda ng buhok mo. Sinaktan ako ni Lola. Mia. Anong nangyari? Hindi ko siya sinaktan. Hinawakan ko lang buhok niya. Huwag mo akong hawakan. May masama kang balak. Binibini, huwag kang babalik. Nang walang permiso ni Lydia. HMPH. Manloloko ka. Anong ipinagmamalaki mo? Pagsawa na ang anak ko sa'yo, itatapon ka niyang parang basura. Hindi gagawin yan ni Mama. Lumabas ka na, o pakakawalan ko ang aso. Sige, aalis na ako. May aso ba tayo? Nagbibiro lang ako. At saka hindi lang mga aso, ang marunong mang-agit. Ang talino ng anak ko. Ay. Nag-enjoy ka ba sa costume party? Sa paaralan kanina? Masaya. Sa susunod, sama ka sa akin, ha? CJ. Lai Jingsuan, nilusot mo ang pamilya ni Chachu. Pero sayang, wala ka pa rin laban sa akin. Nanay, nakuha mo ba? Oo. EWW, bakit mo kailangan ng buhok niya? Para saan to? Hindi ko iyan ideya. Plano ni Jacob yan. Sabi niya, kapag nakuha ko buhok ni Mia, bibigyan niya ako ng 1 milyon. 1 milyon bawat hibla. Grabe yun. Ay nanalo tayo sa sweepstakes. Ihahatid ko na ito ngayon din. Tara na. Heto, kunin mo ito. Subukan ko tong gadget. Sige na. Sa totoo, akin na to. Bakit hindi sumasagot ang si? Hindi ba't ito ang si ng Starcore na si Lydia Collins? Asawa ba siya ni Jason? Sino hinahanap? Naghahatid po ako ng parcel. Kanino nakapangalan? Para sa ano? Hindi ito totoo. Ang code ng kahadeyero, si Kemal Lopez lang nakakaalam. Parang nakita na tayo dati. Sa pulong pahayag ng Lopez Corporation. Ikaw pala yon. Hindi. Nagkakamali ka. Anong Lee Corporation? Wala akong alam. Tagahatid lang po ako. Mukhang napagkamalan kita. Kanino nga ba to? Dito ako nakatira. Ako na magbibigay. Huwag na. Ako na bahala. Ayos lang. Tulungan kita. Huwag na. Huwag kang mahiya. Huwag na. Ako na bahala. Walang problema. Sige na. Ako nagagawa. Seryoso. Huwag ka nang abala. Tutulungan kita. Kaya ko na to. Ye Lopez. Mommy, nakauwi ka na. Masaya ba sa eskwela ngayon, anak? Oo. Pero di masaya pag uwi. Kasi, dumating si Lola. Bumalik na lola mo. Bakit di niya sinabi? Nasaktan ko siya. Press. Lee, kayo pala talaga. Bakit kayo pa mismo? Ni minsan, di niyo sinabihan. Di inaasahang makisalamuha kay E. Collins. Ng alas negatibo 4. Maaga siyang umuwi na yon. Walang pagkakakilala, wala talaga. Parang nakilala niya ako, pero di ko pinumpirma. Ipapadala na lang ang iba para sa mga padala. Kailan mo ipapakilala ang sarili mo? Hindi pa. Pagkatipo ng lahat ng ebidensya, laban sa mga krimen ni Jacob. Naiintindihan, at saka, nahanap na ng pulisya, yung driver na hit and run. Nakausap ko na si Lee Jingsuan, wala pang hinala. Ethan, Nandito ako. Tawag lang kung kailangan. Teka, Yeo. Lopez. Mia, maghugas ka na ng kamay. Oras na para sa cake. Lydia. May regalo ako para sa'yo. Ano iyon? Kailan ka pa nag-online shopping? Isang siyam na misteryong kahon. Buksan mo. Buksan mo. Sigurado ka ba? 9.9 yuan lang to. Anong problema? Wala, kasi. Parang katulad na alahas kong $1,000,000. Tama.
Paano nagiging ganito? Katotoo ang mga peke ngayon. Hindi mo ako mamaliitin. Dahil peke itong regalo, di ba? Hindi naman. Ang importante ay ang intensyon. Isusuot ko sa'yo. Ethan, may nasabi bang masama si nanay kanina? Sa'yo pala galing. Anong ipinagyayabang mo? Kapag nagsawa na sa'yo, ang anak ko, papalitan ka niya. Ethan, Nangako akong aalagaan kita habang buhay. Ano man ang mangyari, hindi kita pababayaan. CJ. Ayos na. Bagay ba? Maganda. Heto ang cake na binili ko. Tikman mo. Hindi masama. Anong meron? Mayroon ka sa labi mo. Hayaan mo ako, lumapit ka. Wow! Tito Butler, magkakaroon ba ako ng kapatid? Siguro, Hehe. Para maging opisyal na si Daddy. second young master. Buhok ito ni Mia. Hoy second young master, bakit mo kailangan ang buhok niya? Huwag mong sabihin magna-test ka. Charles, wala ka na doon. Pwede ka nang umalis, tatawag kami kung kailangan. CJ, Teka, may iba pa ba, Jacob? nakita mo ba ang ama ni Ethan si Mia? Bakit? Anong itsura niya? Siya ay, mukha siyang artista, di ko masyadong tiningnan. Hindi kasing gwapo ko. Lopez, meron ka bang litrato ng kapatid mo? Pa-verify mo sa kanya kung iyon nga ang tao. Tingnan ko muna. Sinabi mo bang, si Ahing ay si James Yuan? Impossible. Boy toy ng kapatid ko, ay tangang walang alak. Sigurado kang tanga siya? Sigurado, kung may talento siya, di siya magiging gigolo. Sige, pwede ka nang umalis. Bini-bini. Ipapadala ko ang buhok ni Mia sa laboratorio gamit ang makabagong tech. May resulta na tayo bago maggabi. Bilisan mo. Opo. Kapatid, sana patay ka na. Kung hindi, papatayin kita ulit. Bini-bini. Ang Vector test, lumabas na ang resulta. Perpekto, hindi tunay na anak ng kapatid ko si Mia. Ibig sabihin, ang insidente sa safe ay tsamba lang talaga. Dapat ba nating paniwalaan si C? Sabi niya may kapansanan sa utak si Ethan. Pinatotohanan din ito ni Charles. Kaya malamang totoo ang sinasabi niya. Sabi niya gusto raw ni Jason ng isang bagay 5 taon na ang nakalipas. Ano ba talaga yun? Alam mo yung Collins Corporation, yung kumpanyang gumagawa ng AI. Si tatay ni Lydia ang tinutukoy mo. Exact nang mabangkarota ang Collins Corporation. Naubos na ang mga ari-arian sa subasta, maliban sa isang espesyal na bagay. Ano yung bagay na iyon? Ang second-gen AI system ng Collins Corp na TAROT, nasa ibang bansa ang server cluster nito at malapit nang mag-expire. Muli itong tatasahan at isasubasta. Pero, ang kumpanya natin ay hindi nag-operate sa ganyang larangan. Gusto ito ng kapatid ko, kaya may halaga ito. Kailangan kong makuha ito. Malamang magbibid din si Lydia. Habang mas gusto niya ito, lalo kong hahadlangan siya. Emma Collins, ang pamana ng iyong ama na second-gen Lenataro, ay isa subasta sa Sabado. Ito na lang ang natitirang ari-arian ng ama ko. Kailangan kong manalo sa pagsubasta. Nauunawaan ko. Ang ganda ng kwintas mo, Emma Collins. Ito, regalo sa akin ni E. 9 piso at 70 sentimo lang yan. Bagamat hindi ako eksperto sa alahas, pero hindi naman mukhang tig 9.7 ang hiyas na to. Bakit kaya? Hindi ko may paliwanag ng eksakto, pero kung ayaw mong maniwala, magtanong ka sa eksperto. Pero wala namang pera si Ethan. Hindi niya kayang bumili ng mamahaling regalo. Baka nagkakamali ako. Maraming peke ngayon nakahawig ng tunay. Alaynan, ang pagiging maalalahanin niya ay sapat na para sa akin. Hindi importante ang pagkakatuwa. Naku, na Collins. Mukhang lubos kang nahuhumaling. Huwag mong sabihing in love ka na. Ako, aminado ako. Medyo gusto ko siya. Kahit hindi siya tulad ng iba na nagtratrabaho sa labas. Ang pagluluto niya sa bahay at pag-aalaga sa mga bata ay nakakatuwa talaga. Sage, Emma Collins, aalis na muna ako.
Mr. Lopez, sa 5 taon mong pagliban, ang iyong kayamanan ay tumaas ng 123 bilyon, 1,000 bilyon galing sa dividends, 230 bilyon sa mga investments. Ganito lang kalaki ang kinita sa 5 taon? Pagkatapos ng aksidente mo, kapatid mo ang naging CEO ng kumpanya dahil sa kanyang kahinaan. Mga maling desisyon ang nagawa, kung hindi sa matatag na pundasyon. Siguradong nabangkarote na tayo. Walang kwenta talaga. Sayang ang oportunidad na ibinigay. Kailan ka babalik sa kumpanya? Kapag tuluyan ng nagapi si Lee Jingswan, saka ako babalik. Binatang Ginoong Lopez, bakit ka nasa maliit na subastang ito ngayon? Hindi ba ako pwedeng pumunta? Siyempre naman pwede. Anong nakakuha ng atensyon ni Ginoong Lopez ngayon? Artificial na katalinuhan ng Collins Group. Kung tama ang alaala ko, 5 taon ng produkto yan. Prototype lang iyon noon. Kahit ganun, tatawarin ko ito. Ang tiyaga mo talaga, Ginoong Lopez. Sikat na sikat ang AI ngayon. Malaking kita ang pwede dito. Wow nanay, ang ganda-ganda mo ngayon. Nandito na naman ang paslit. Ngayon mismo, pauulanin ko ng luha ang inyong mag-ina. Bilisan natin ito ngayon tapos sasama tayo kay tatay. Yehey! Nakilala ba ako ni Miss Sue? Alainan. Hindi ba yan yung tagapaghati ng gamit ni Ethan? Anak, may nakita akong kakilala. Maupo ka muna, hahanapin kita. Sige po, Nay. Lydia, nandito ka para sa... Bakit mo ako iniwasan? Hindi kita iniwasan. Nakatayo lang ako rito. Nagtatrabaho ka sa Lopez Corp. Opo, ako ang assistant ni Jacob. Bakit ikaw na ang naghahati? Bakit ka nag-deliver? Anong nangyayari? Ye Lopez, nagkamali siya. Yende Collins. Hindi ako nagde-deliver. Mali ang napuntahan mo. Hindi pwedeng magkamali. Ikaw yung rider noon. Ikaw ang nagbigay sa akin. Nakalimutan kong suotin. Yende Collins, talagang mali ka ng tao. Executive assistant ako sa Lopez Corp. Sahod ko 100,000. Di ko kailangang mag-deliver. Pero, mukha kang kambal ng rider. Noong araw na yun, Tama. Maraming kamukha ko. Di mo ba alam, puno ang syudad ng mga katulad ng mukha ko. talaga? Bakit ako magsisinungaling? Di nagkamali siguro ako. Linawin na natin to. Maupo na kayo. Ano ba talaga ang nangyayari? Pumunta ka sa bahay nila? Ye Lopez. Pumunta nga ako doon, pero hindi ako pumasok. Nagmanman lang. Gusto kong tiyakin kung ang anak niya may kinalaman kay si Lopez. Yung Quintas? Maling akala lang yun. Di ko nga siya kilala. Bakit ko siya bibigyan, di ba? Bakit anak lang ang dala niya? Nasaan yung lalaki? Baka nahihiya siyang lumantar. Ngayon, pagtuturuan natin siya. Magsisimula na ang executive auction. Magsisimula na ang palabas. Mga binibini at ginoo, magandang hapon sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa ating subasta ngayong araw. Ngayon, ating isasubasta ang unang bagay na mula sa Collins Group, ikalawang henerasyon ng AI robot na pinangalanang Terret. Bagamat bangkarote na ang Collins Group, naging matagumpay ito sa nakaraang panahon sa unang henerasyon ng AI nila. Tito, bakit nakatitig ka kay mama? Hindi ba't maganda ang aking ina? Ay, sira ulo ka. Nagbigay na ako ng 1 bilyon sa'yo. Ngayon, hindi kita pababayaan mangasar. Tito, ninanakaw mo ba ang gamit ni Lolo? Patay na ang lolo mo ng ilang taon. Alam mo ba ang kahulugan ng subasta? Ang may pinakamataas na taya ang mananalo. Kukunin ko ang mga gamit ni Lolo. Tito, hindi mo ako kayang talunin. Ikaw. Binata ko, huwag mo nang patulan ang bata. Ipakita natin ang ating kapangyarihan mamaya. Ikalawang henerasyong AI robot, Terret, panimulang presyo, 80 milyon. Magsimula na ang pagtaya, 100 milyon. 150 milyon. Lydia, sinasadya mo bang makipagkumpetensya sa akin? Hindi mo ba sinabing mayamang mananalo? 200 milyon. Hindi pa ba lubos na na-upgrade itong robot? Bakit ganoon kataas ang taya, mga baliw? Sa tingin ko'y mga siraulo silang lahat. 200 milyon. Lydia, kaya mo bang sumabay? Lydia, may lakas ka pa bang sumabay? Huwag kang aatras, mama. Ang duwag na to, di natin kailangan. 500 milyon. Nababaliw na ba ang batang to? 500 milyon para sa lay. Mga siraulo, Mukhang hinahamon ng batang to, si Jacob sa laban. Ano ang tawag niya sa kin? Tinawag kanyang duwag. 500 milyon ang taya ko. Sasabay ka ba o hindi? Binatang Panginoon, pag-isipan muli. Ang sistemang line na to ay di katumbas ng kalahati niyan. Magandang pabigat lang yan. impossible. Kung may sira yan, di yan ilalagay dito. Maliban kung, gusto mo ba talunin si binatang Panginoon? 600 milyon. 1 bilyon.
Walang hiya kang bata. Alam mo ba ang halaga ng 1 bilyon? Kung ipagpapatuloy mo to, papaalisin kita. Hindi ka na makasabay, Lolo. Kung di ka marunong arrow, umalis ka na sa laban. Para sa mayayaman lang ang laban na to. Mia, magpakabait ka. Binigyan na tayo niya ng 1 bilyon. Opo, Mama. 1.1 bilyon. Diyos ko, ang robot na AI na to, sa ganitong presyo, hindi ka panipaniwala. Tama, itutuloy pa kaya ng babae. Kung ipipilit niya, lulubo pa ang presyo. Anak, tandaan mo. Ano man ang taya ni Jacob, doblehin mo. Tigil lang kapag sinabi ko. Naiintindihan? Opo, Papa. 2 bilyon. Walang puso ang batang yan. Dobladong taya ng walang pag-aatubili. Si Lydia kaya ang nasa likod nito. Saan pa siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Mia, pero gusto kong mabawi ang pamana ni Lolo. Pero ang 2 bilyon, sobrang labis na yan. Kung malaman ni Lolo ang paggastos ko, mabubuhay siyang muli para pagalitan ako. Huwag kang mag-alala, Ma. G, nagago ko lang yang tarantado. Bakit mo siya inaasa? Wala naman tayong problema sa kanya. May masamang balak siya. CJ, pero kung tumigil siya, tayo ang mapreso sa sobrang bayad. Jacob, lampas na sa budget ang 2 bilyon. Bawiin na natin. Sang-ayon ako, napakalaking halaga niyan. Kailan pa naging ganon si Lydia? Nagwawaldas ng pera? Mukhang ang Stellar Group, mas mayaman pala sa inakala. Hindi naman talaga, sir. Ayon sa impormasyon, 4 bilyon lang ang pera ng Stellar Group, kayaan natin ng 5 bilyon para sumuko sila. Nababaliw ka na ba? 2 bilyon lang ang taya nila. Papatungan mo ng triple. Tandaan mo, pag 2 bilyon ang taya natin, akyat yan sa 4 bilyon. Hindi mo ba napapansin ang sistema? Doblado ang tinaas sa bawat taya natin. Magaling ang obserbasyon. Napansin ko ang katapatan mo, ituloy mo. Sir, pakinggan nyo, ang totoong halagan ay hindi pa net-test. Pero ito ang kiliti. Ang desperadong taya ni Lydia, nagpapatunay sa halaga nito, dapat mabawi natin ang kontrol sa labanang to, kung hindi, magiging katatawanan kayo, at sasabihin nilang, natalo kayo ng bata. Binatang Panginoon, kailangan ninyong mag-isip muli. 2 bilyon ay napakalaking halaga. Mas mabuting konsultahin muna ang mga miyembro ng lupot. Binibining Barnes, manatili ka na lamang sa iyong mga gawain. Masamang tiyuhin. Tataas ba kayo o hindi? Hindi nyo kaya? Tama si Sean. Iniinsulto ako ng batang ito, 5 bilyon. Walang papatid sa binatang Panginoon. Ngayon ang grupo Stellar ay hindi na makakalaban sa kanya. Eksakto. 5 bilyon. Hindi makakalap si Lydia ng 5 bilyon kahit ipagbili ang anak na babae. Anak, tumigil ka na. Sige na, Tay. Tumatawag ang iyong ama. Opo, Nay. Tapos na ako sa paglalaro. Susuko na ba kayo? Wala na pala kayong pera. Pagbatiin natin si Binatang Lopez. Nagpapanggap pa rin. Mia, kahit hindi nakuha ang mana ni Lolo sa subasta, hinala ko'y naloko. Si Jacob, Utos sa akin ito ni Tatay. bakit niya ipinagawa ito? Hindi ko alam. Tanungin mo siya mamaya. May away ba si Ethan kay Jacob? Narito ang encryption key ng server. Muli nating batiin si Binatang Lee. Binili talaga ni pangalawang binata ang AI robot na si Ta. Pwede mo bang ipakita ang mga function nito? Pakalawang binata, 5 bilyong puhunan sa hindi pa namin nakita ang ganito dati. Sekretarya, sinadya mo talaga itong artificial intelligence. Hindi ito nagkakahalaga ng 5 bilyon. Siguradong pagagalitan ng board si pangalawang binata dahil dito. Una, ako si Hughes, ang assistant. Pangalawa, kaya naman sinasabi nilang ang mga babae ay mahaba ang buhok, maikli ang pangunawa. Di mo ba alam na uso na ang line ngayon? Di mo ba narinig? Kahit baboy ay makakalipad kapag nasa kamay ang tamang oportunidad. Pero ang Lopez Corporation ay hindi pa nagtangka sa line noon ang investisyong to. Ang unang hakbang natin, ang pagpilit sa lumang sistema, ay maglalaho sa iyo sa modernong panahon. Ang kailangan lang ni pangalawang binata ay isang magandang pagkakataon. Ito na ang gintong oportunidad. Sigurado ka bang ito ang pinakamaganda? Kung nandito si Chairman Lopez, gagawin din niya to. Sana tama ka. Binabatikos na si pangalawang binata at naging katatawanan na mga matatandang miyembro ay laging nagdududa sa desisyon niya. Sana ayusin ito ang lahat. Huwag kang mabahala, magiging maayos din to. Dahil curious ang lahat, ipapakita natin ang wastong demonstrasyon. Alam niyong lahat na ang unang AI system ng HSU port ay subok na sa T-Byte. Ang ikalawang henerasyong to ay mas higit pa. Kumpleto na ang system activation. Taro, tapos na ang upgrade mo. Mukhang hindi na sayang ang 5 bilyon ko. Nagsasara. Ginoong Lopez. Oy, Ginoong Lopez, gising na po kayo, Ginoong Lopez. Tumayo na kayo, bilasan nyo. Nanay, ang robot na to, on at off lang ang alam. Buti na lang hindi namin binili.
Baka mabaliktad ang kabaong ni Lolo kung nakuha pa namin yan. Hindi ko inakala, gagawa si tatay ng walang kwentang gamit. Kaya pala nabangkarot pamilya namin. Naku po, gumastos ng 5 bilyon si Ginoong Lopez sa artificial na tanggang to. Kahit ako, ayaw kong kunin. Ang siraulong makina na yan kahit libre. Lakas lang sa kuryente. Ang walang silbing yan. Hindi totoo yan. Hindi ito mangyayari. Sino sa inyo ang nanghack ng sistema? Sir, pakiusap, kumalma kayo. Hindi po kasi talaga natapos ang development nitong AI. Ibalik nyo na lang sa tech team para i-optimize. Baka sakali, anong i-optimize? On at off lang ang kayang gawin. Wala talagang utak. Pero, ito. Ibalik nyo ang 5 bilyon ko. Isolate nyo agad. Ginoong Lopez, kontrolado naman. Pinapanood kayo ng lahat. Lydia Collins, nagtulungan kayong dalawa para lokohin ako sa 5 bilyon. Ginoong Lopez. Hindi lang 5 bilyon. Dagdag pa ang 1 bilyon kahapon. Abot 6 bilyon lahat. Nanalo ang anak ko sa 1 bilyon ng patas noong nakaraang linggo. Yung 5 bilyon ngayon, kayo mismo ang nag-astang bulaan. Huwag mo kaming isali sa kalokohan. Tama ba ako, mga kasama? Malinaw ang patakaran sa auction. Kung di nyo kaya, wag na kayong sumali. Lydia Collins, hindi pa to ang katapusan. Ethan, nagpabid ka kay Mia sa subasta. Pinagasto si Jacob ng 5 bilyon para makuha isang walang kwentang imay. May paliwanag ka ba? Alam ko yan. Produktong dinisenyo ng tatay mo. Gusto mo talaga yon. Kaya, tinulungan ako ni Mia mag-bid. Sigurado ka bang tutulong ka sa akin? Dati kang ang ginagabayan ni Mia. Ngayon ikaw nagtuturo sa kanya? Sumusunod ako kay Mia. Sumusunod siya sa akin. CJ, naiintindihan namin, malakas na samahan ng ama at anak. Tara, mamasyal tayo. Sino yung lalaking yun? Alin na lalaki? Yung nasa entrada, katabi ni Xunyanch. Mukhang kapatid ko. Sandali, pangalawang binata. Namayapa na kapatid mo noon pa. Gumagawa ka lang ng imahinasyon. Pero nakita ko rin siya. Nakakakita ka rin ba ng mga bagay? Ano ng problema? Sean, sa subasta kanina, ikaw ang nangudyok sa akin. Na tumaas ang bid, di ba? Yang 5 bilyon, ideya mo rin yan. Panginoong Lopez. Ako ang nagmungkahi magbid, pero paano ko malalaman na may sira ang AI? Pinilit kitang magbid para bumalik ang tiwala sa'yo. Bumalik ang tiwala? Nawalan tayo ng 5 bilyon. Gusto na akong patalsikin ng mga shareholder. Ayan na ang pinag-uusapan. Sir, makinig po. Umuwi muna tayo sa headquarters. Nangyari na't kailangan nating mag-ayos. Panginoong Lopez. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Sir. Tatay, kanino ka nagme-message? Anak. Nababasa mo ba ang mga karakter na to? Ang numero 1 lang alam ko. Kahit hindi ka pa marunong bumasa, pwede mo. Tulungan ako sa importante. Tatay, di ka na nagpapakaloko. Gusto mo bang magpakatanga o maging matino, anak? Gusto kong sumunod ka lagi sa amin ni Mommy. Huwag kang mag-alala, Irob. Pakikinggan ka ni tatay palagi. Nako, Nay, ang ganda-ganda mo ngayon. Lydia, ang ganda mo talaga. Ito na ang piliin natin. Ethan, bibilihan kita ng bagong damit mamaya. Sige, at bilhan din natin si Mia. CJ, Bibilhan ko kayong dalawa. Tungkol sa nangyari. May paliwanag ako. Binata Lopez. Bago ka pumasok sa pulong, nagkaisa kaming bumoto. Naalisin ka bilang pansamantalang CA. Sa anong batayan? Sa pagsayang ng 5 bilyong dolyar. Binata Lopez. Ang pagbili mo sa AI na yan, naging chismis na ng industriya. Wala kang hiya, ngunit ang korporasyon Lee ay dapat meron. Tama, 60 bilyon ang nawala sa linggong ito. Paano mo tatakpan ang malaking pagkukulang na ito? Isang matagumpay na deal. Ang makakabawi sa lahat. Ilang beses na naming narinig yan. Pinagtiisan ka noon bilang kapatid ni Ili. Ngunit tapos na. Ngayon, kahit bumalik pa ang ama mo, hindi ka na namin pwedeng panatilihin. Kung makikita, ang ginawa mo sa kumpanya, magagalit din siya. Umalis ka na, binata. Maghintay kayo. Kumpanya ito ng kapatid ko. Walang makapagpapaalis sa akin.
Kakausapin ko ang mga abogado. Ay, bakit si Mia lang ang nakauwi? Nasaan sina Lydia at Ethan? Tio Butler. Nasa date sina daddy at mommy. Ayokong maging sagabal, kaya nauna akong umuwi. Mabait kang bata, Mia. Maari ka nang umalis. Kumain ka na ba, Mia? Hindi ako gutom. Marami akong kinain sa labas. Binilhan pa ako ni daddy ng bagong laruan. CJ, maglaro ka muna dito mag-isa. Pagagawin ko ng hapunan ang kusina. Sige. Lanan. Hindi natin nakuha ang mana ng iyong ama ngayon. Nalulungkot ka ba? Hindi naman. Ayaw ni daddy sa paggastos ko ng malaki. Kahit buhay siya, hahadlangan niya ako sa pagbibi. Naalala mo ba ang mukha niya? Siyempre naman, ama ko siya. Matapos silang hiwalayan ni mom, siya lang ang nagmalasakit. Palagi kitang aalagaan. Pati si Mia. Sa inyong dalawa, napakapalad ko. Minsan naiisip ko, panaginip lang ang lahat ng ito. Paano kung magising ako isang araw? At wala na kayo? Hindi ito panaginip. Lydia, mananatili ako sa'yo. Hanggang lumaki si Mia. Hanggang tayong dalawa, ay tumanda ng magkasama. Kami na lang kaya? Nako, laruan kong kotse. Lumabas ka kung nasaan ka man. Ano itong bagay na ito? Ito ay parang pangalan nito ni mommy ko. Mia, bakit ka nakaupo sa sahig? Ano ang hawak mo dyan? Kuya Butler, nakita ko ito sa ilalim ng mesa. Ano ang nakasulat dito? Wala lang yan. Anong problema? Ayaw mo bang pakasalan ako? Hindi, gusto ko lang. Miss Lydia, yung may nakita si Mia sa ilalim ng kabinet. Kailangan mong puntahan ito. CJ, anong klaseng kasunduan? Parang isang kontrata sa sponsorship. Kuya Butler, ano ba talaga ang nakasulat dito? Bakit ayaw mong sabihin sa akin? Mia, yanan, ito ay bagay ng mga matatanda. Huwag makialam ang mga bata. Pero sobrang curious ako. Curious ka ba tungkol sa kakainin natin mamaya? CJ, ipapakita ko sa iyo ang isang bagay. Tara na. Lydia. Anong nangyayari? Mukhang hindi ka maganda ang pakiramdam. Ako, ayos lang ako. Kailangan kong pumunta sa kwarto. Tingnan mo kung tulog na si Mia. CJ. Mayordomo, ano yung papel na nasa mesa? Kasunduan yun. Kasunduan? Anong uri ng kasunduan? Mukhang balisa si Lydia kanina. Pribadong usapin iyan ng aming ginang. Hindi ako dapat magkomento. Kung gusto mo ng sagot, kayo na lang magtanungan. Sa totoo lang, magpapakasal na kami ni Lydia. Ang bilis ng progreso. Siya ang nag-propose ng kasal. Kung maayos ang lahat, malamang, magpakasal tayo sa katapusan ng taon. Galing talaga. Kahit na ordinaryo ka, nakuha mo ang loob ng aming ginang. Mayordomo, hindi yan papuri. Puntahan mo ang ginang sa taas. Ako na bahala kay Mia. CJ. Naging kabit pala ako ng isang tao. Ang lalaking nag-alaga sa akin. Si Lee Juyuan pala. Kaya pala, inalagaan ako dati. Si Jason Lopez ang taong yon. Pwede ba? Nakita ni Lydia ang kontrata natin. Bakit wala akong maalala? Ano ba ang hitsura ni Jason? Para bayaran ang utang ng ama ko. Ipinagbili ko ang sarili ko. Hindi. Kailangan kong makita ang mukha niya. Lydia. Lydia, anong ginagawa mo? Wala to. Hindi ka ba nagbabantay ng bata? Tulog na ba siya? Nagdi-dinner ang anak natin. Binabantayan siya ng mayordoma. Mukha kang maputla. Gusto kong manatili sa'yo. Oo, okay lang ako. Pagod lang. Sabi nila patay na si Jason. Wala na bang bisa ang kontrata? Hindi ko na siya babayaran ng 1 bilyon. Talaga? Okay na okay ako. Kailangan ko lang magpahinga. Maliligo ako. Lydia, tungkol sa usapan natin sa restaurant. Nagdesisyon na ako. Padalos-dalos ako kanina. Ipagpaliban muna natin ang kasal. Nagsisisi ka. Hindi nagsisisi. Hintayin natin ang tamang panahon.
CJ. Rerespetuhin ko yan. Bakit wala akong makita? Sikat dapat siya. Binura ba siya ng pamilya Lee? Kaya pala siya laging walang focus. Mukhang hindi ko na maitatago ang aking pagkatao ng matagal. Binata Lopez, para maibalik ang posisyon mo. Sa Lopez Corporation, kailangan ng matibay na dahilan. Paano ang karapatan sa mana? Kung may karapatan ako sa mana, bakit pa kita kailangan? Hindi gumawa ng testamento ang kapatid ko. Kahit gumawa man, hindi ako isasali. Kaya pwede tayong gumawa ng pekeng testamento. Gagawa ng pekeng testamento? Exact, 5 taon nang nawawala kapatid mo. Kung buhay siya, bumalik na sana. Kaya iisa lang ang katotohanan, patay na siya. Gawin natin ang testamento, at mamanahin mo ang ari-arian ng kapatid mo ng legal. At mapapasayo ang Lopez Corporation. Mabuti, gawin na natin ang pekeng testamento. Hindi na babalik ang kapatid ko, para ibunyag ako. Hello, ML Collins, pupunta ka ba sa opisina ngayong araw? kakagising ko lang. Anong oras na? Alas negatibo 11 na ng umaga. Naku, nakatulog ako ng sobra. Magbibihis na ako at pupunta na. Nakatulog ka rin ba ng sobra? Ako, gumising ako ng alas negatibo 7. Nagluto ng agahan para kay Mia. At dinala siya sa paaralan. Tulog ka pa noon, kaya nanatili ako sa tabi mo. Sa susunod gisingin mo ako. Kung hindi ako magsisipag, paano natin susuportahan ang pamilya? Alainan. Binibini Collins, narinig mo na ba ang balita tungkol kay Jason Lopez ng Lopez Corporation? Buhay na siya muli. Hindi ganun. Matagal na siyang nawawala, malamang patay na talaga. Ano ang gusto mong sabihin kanina? Si Jason Lopez ay nag-iwan ng testamento bago mamatay. Balak ng pamilya niyang ipahayag ito ng publiko sa loob ng 1 linggo. Kung ilalabas nila ang testamento, talagang wala na siya. Adam, gusto kong dumalo sa pagbabasa ng testamento ng Lee Corp. Sa 1 linggo, ayusin mo ang mga preparasyon. Nauunawaan ko. Ginoong Lopez, fake ang testamento ni Jacob. Gumawa sila ng peking dokumento. Para agawin ang lahat ng aking ari-arian, kailangan niyong kumilos, sir. Mawawalan na tayo ng kontrol nito. Hayaan mo sila. Hayaan nilang magkagulo. Mas magulo, mas maganda. Yung driver na bumangga sa akin 5 taon na ang nakalipas. Umamin na ba siya? Hindi siya nagsasalita. Pipit ang dila. Marunong ba siyang sumulat? Hindi marunong magbasa. Hindi rin nakakasulat. Walang boses. Walang sulat. Paano siya nakipag-ugnayan? Sa upahang mamamatay tao. Sa palagay mo nagkukunwari lang siya. Eksakto. Pilitin mo siyang aminin ang katotohanan. Sa loob ng 1 linggo, bibigyan ko si Jacob ng malaking sorpresa. Opo, sir. Adam, nakita mo na ba si Jason? Ang 1 tao ng kanyang estado. Paano ko siya makikita? Niwala sa balita. Hindi siya nagpapakita sa publiko. Hindi ko pa siya nakita. Gusto ko talagang makita ang mukha niya. Ang tagal na niyang wala. Bakit bigla mo siya gustong makita? Ako kasi. Sa totoo lang, dating kami noon. Noong nagbangkarote, ang kumpanya ng tatay ko, tinulungan niya akong magbayad. Pero isang malaking tao ang nagustuhan mo. Hindi ko maalala kung paano kami nagkakilala. Kung buhay pa siya, diretsuhin ko sana siya. Parang may butas. Sa puso ko ngayon, pakiramdam ko may utang ako. Bakit di mo bisitahin puntod niya? Pero, ayon sa balita, hindi nakita katawan niya. Baka walang puntod sa kanya. Tama ka naman. Pwede kang gumawa ng altar para sa kanya. Kapag nagsisisi ka, doon ka magdasal. Makakatulong ba iyon? Kahit papaano, may pagkakataon kang magpaala. Pagkatapos basahin ang testament, pakakasalan ko na si Ethan. Sigurado ka ba dito? Malaking desisyon ng kasal. Kahit ama siya ni Mia, hindi mo naman siya kilala. Hindi pa man matagal. Mabait naman siya. Maayos siya sa amin ni Mia. Yan ang klase ng lalaking gusto ko. Marami namang lalaking gusto ka. Bakit siya pa? Baka hindi tunay ang pagmamahal nila kay Mia. Tama ka dyan.
Pero si Ethan, hindi mo kasing level, bakit ikakadena mo sarili mo? Wala siyang maibibigay sa'yo, magiging pabigat lang siya. Pero nakatulog na ako sa kanya. Walang puso naman kung iiwan ko siya. Kung ipipilit mo talaga, pagawa ka ng preno, papagawa ako sa abogado. CJ, Tatay, kung gusto mong pakasalan si mommy, kailangan mong mag-propose sa kanya. Kailangan ng singsing sa pagpapakasal. Heto, gamitin mo ito para mag-propose. Saan mo nakuha ang singsing na to? Hehe, nasa loob po ito ng candy. Kinain ko yung candy. Kung ito ang gagamitin kong singsing, sa tingin mo ba mababastusan? Siya nito. Tatay, sa tingin mo ba, masyadong mumurahin itong singsing? Lanan. Sa tingin ko, mas magandang klase dapat ang bilhin. Di ba sa tingin mo? Pero, wala ka namang pera. Tatay, baka pwedeng umangkat ako kay mommy para sa'yo. Huwag, hindi pwedeng magnakay kay mommy. Naiintindihan mo? Nandyan na siya. anong binabalak niyong dalawa? Mommy, wala kaming ginagawang masama. Naghihintay lang kaming kumain kasama ka. Tulungan kita. Ako na po ang bahala dyan. Ito kasing. Ako na mismo ang magdadala. Ay, huwag na. Sige na, tulungan na kita. Ay, maghugas ka muna ng kamay. Handa na ang hapunan. Sige kung ganun, dalhin mo ito sa taas. CJ. Ano to? Walang hanggang paggunita. Pamana sa magpakailanman. Lydia, ha? Sinusubukan mo ba akong patay? Anong problema? Lydia. Ano ito? Ito ay lapidang ginawa ko para sa isang tao. Natakot ka ba? Isang tao. May history kami noon pero wala na siya ngayon. Nawawala lang ang sabi sa balita. Hindi kumpirmadong patay. 5 taon nang nawawala. Malaki bang sansang buhay pa siya? Malaki ang posibilidad. Kung buhay siya, bakit natatago? Naniniwala akong patay na siya. Sa loob ng 1 linggo, ilalabas ng pamilya niya ang testamento niya. Sa palagay mo ba, na ang testamento ay peke? Impossible. Makinig ka. Akala ng lahat patay na si Lee Juyuan. Naniniwala ka rin? Alainan, Gagawin kaya ng pamilya niya para makuha ang yaman niya. Magpeke ng testamento niya. Walang makakapagpatunay. Hindi ba ganoon? makatwiran ang theory. Pero kahit peke man, ano naman sa akin iyon? Tingnan mo, hindi dapat natin ito itago sa bahay. Ang pag-iingat nito rito ay malas. Nagsiselos ka. Hoy, hindi. Nag-aalala lang ako. Paano kung siya ay buhay pa? Sabi ng lahat patay na siya. Hindi totoo yon. Patay na siya. Hindi buhay siya. Patay. Sige na. Patay na siya. Ay, Ethan. Alam kong galit ka, pero nakatulong siya sa akin noon. Ang paglalagay ng altar at pagsuob tuwing pista ay walang masama, walang ibang kahulugan. Kung wala kang nararamdaman, At hindi ko na maalala, paano ako magkakaroon? ang nararamdaman mo, Hindi ka nagselos? Pangalan lang sa altar. Bakit ka makikipagkumpetensya? sa tingin ko, dapat nating alisin ito, masamang pangitain. Dahil si Jason ay buhay, sa totoo lang. Nay, handa na ang hapunan. CJ, Ethan, kung talagang ayaw mo, sa kwartong ito, huwag ka nang pumasok. Tapusin na natin ito. Kain na tayo. Hapunan. Haha, sa testamento na ito, kumpanya ng kapatid ko ay akin. Hindi magtatagal. Wala nang lalait sa iyo. Kahit wala kang naipanalo noon, meron ka namang napatunayan. Naiintindihan ako ni Bella. Ang 6 na bilyon na natalo, maliit lang yan. Kumpara sa kinita ko, barya lang. Pag naghari na ako, sa loob ng linggo, pagtitripan ko yung matatanda, binatilyo. Pag naghari ka na sa L-Corp, tutulong pa rin ako. Pag nasa poder na ako, gagantimpalaan ko kayong lahat. 5 taon na ang nakalipas, ngayon lang lumabas ang testamento, ngayon lang talaga inanunsyo. Akala ko wala siyang testamento. Kung meron na pala siya noon pa man, bakit ngayon lang sinabi? Baka hindi sigurado noon. Patay ba talaga siya? Wala namang nakitang bangkay. Hanggang ngayon wala pa ring bangkay. 5 na ang taon. Ngayon, paglabas ng testamento, ay may katuturan. Ano sa palagay mo? Ang laman ng testamento ni Lee Juyuan, hindi siya ikinasal, wala ring anak. Sino ang magmamana ng pera? Totoo na hindi siya nagpakasal, pero pwede pa rin siyang magkaroon ng tagapagmana. Tingnan mo si Jacob. Kakalayas lang sa Lopez Group. Ngayon mas maayos na ang kalagayan. Sa palagay mo ba ang testamento, mapupunta sa kanya? Kung wala talagang tagapagmana si Jason, ang yaman niya, mapupunta talaga sa ama niya. Pero ang tatay niya, siya na lang ang natitirang anak. Ibig sabihin, sa kanya lahat mapupunta. Pero nabalitaan ko, hindi magkasundo. Si Jason at Jacob noong buhay pa siya. Gusto mo bang tanggapin ang anak sa labas ng tatay mo? Nakakainteresado. Si Lydia, hindi dinala ang batang yon. Sayang naman, gusto ko sanang makita ang hitsura ng bata. Huwag mo nang isipin, kawangis na kawangis niya. Emma Collins, ang mga lead ay nakatingin sa'yo.
Bakit nila ako nakatingin? Gusto ba nilang bayaran ko ang utang ni Jason? Parang kilala ko ang babaeng ito. Nakita ko na ba siya dati? Ilang taon na siyang nasa ibang bansa. Walang pagkakataong makilala siya. Baka ako ang nagkamali. Kumpleto na ba ang mga bisita? Oo. Simulan na natin ang pagbasa ng testamento. HMM. Pangalawang binata, bilyon-bilyong yaman ang nasa ilalim mo. Sa buong Jiang City ngayon, pwede mo nang pamunuan ang lungsod. Hindi makakapaniwala ang kapatid ko. Pagkatapos ng mga dekadang paghihirap, siya ang gumawa ng daan para sa akin. Sa masayang okasyong ito, wag na nating banggitin ang sawing nilala. Tama ka. Patay na siya. Hindi na babalik pa. Tatay, bakit mo ako dinala rito? Kasi nandito si inay. Oh, pero, sabi ni inay huwag siyang sundan. Kasi, may mahalagang sasabihin si tatay, kay inay. Anong napaka-importante? Pwede mo bang sabihin muna sa akin? Hindi na ba ako ang paborito mong prinsesa? Siyempre ikaw pa rin. CJ, sasabihin na ni tatay. Si tatay, biglang naalala ang tunay niyang pagkatao. Ay, dapat tayong magdiwang. Anong trabaho mo dati? Tatay, ikaw ba ang nanligaw kay inay? O siya ang nanligaw sa iyo? Ako ang unang nagkagusto sa kanya. Tatay, meron akong masalimuot na nakaraan. Nanay mo ang nagpagaling sa akin. Paano ka ginamaw ng nanay ko? Kuya, nakita kitang nakatayo dito buong araw. Gumagabi na. Bakit hindi ka umuwi? Umalis ka. Ikaw. Bakit ka nakatingin sa akin? Umiiyak ka. Pasayahin kita. Tigil na sa pag-iyak. Papasayahin mo ako? MMHMM. Anak, ano pangalan mo? Lydia Collins. Noong mga panahong iyon, siya ay kasin edad mo, pero may espesyal siyang kakayahan. Marunong na siyang sumulat ng pangalan niya. Nanay ko siya. Siyempre magaling siya. Sayang, nakalimutan na. Ito ng nanay ko. Okay lang kung nakalimutan niya. Ang importante, tayong tatlo ay magkasama ngayon. Tatay, hindi mo pa sinasabi kung ano trabaho mo dati. Nia, ang nakita mo kanina. At ang lugar na ito, ang dati kong pinapasukan. CJ, may asikasuhin. Ako at babalik din. Okay. Okay. Maraming salamat sa inyong pagdating ngayong gabi. Alam naman nating lahat, ang aking anak, Jason, ay nawala sa aksidente 5 taon na nakaraan. Nawawala siya mula noon. Araw-araw akong nagdurusa. At ngayon, kailangan ko nang tanggapin ang kanyang pagpanaw. Ngayon, ibabahagi ko ang kanyang huling habilin. Ito'y isinulat bago siya pumanaw. May tunay niyang lagda. Maaari bang makisawsaw? Hindi ako sinabihan tungkol sa huling habilin ni E. Lopez. Alam ba ito ng kanyang abogado na may kinalaman dito? Anong lakas ng loob mo? Pinagdudahan mo ba ang pagiging tunay nito? Jacob, nagtanong lang naman ako, bakit parang napipikon ka? Tumahimik. Paano nagkandara pa ang isang katulong na magsalita ng walang pahintulot? Ginoong Lopez, manunumpa ka ba sa langit na tunay ang huling habiling ito? Bakit ako manunumpa? Lahat dito ay lihay timo. Bakit hindi niyo isinama ang kanyang abogado sa pagpupulong na ito? Wala bang contact information? Maaari ko itong ayusin. Hindi na kailangan. Sinisumpa ko sa langit. Tunay ang huling habiling ito. Paano kung peke ito? Kung gayon, pagdudahan nawa ako ng kidlat at mamatay ng nakakatakot. Narinig niyo ba iyon? May kulo. Peke ba talaga ang huling habiling? Nakakatakot ito. Patay na si Lee Jiuyuan. Kahit peke ang habilin, wala na ring saksi ngayon. Lahat, tahimik. Ang testamento sa kamay ng aking ama ay tunay na lihay timo. Kung duda kayo sa pagiging tunay nito, ipakita ninyo ang ebidensya ninyo. Wala akong ebidensya, pero siguradong peke ito. Stron, niloloko mo ba ako? Sabi mo susuportahan mo ako. Binata Lopez, gusto ko sanang suportahan kayo. Ngunit ang inyong pandaraya sa accounting, hindi na maitatago pa. Anong pandaraya ang pinagsasasabi mo? Wala akong kaalam-alam dyan. Hindi mo alam, sa totoo lang, may katuturan yan. Natanggal ka sa trabaho 1 linggo na ang nakalipas. Kaya hindi mo alam na kumukuha ng ebidensya ang pulisya sa opisina. Hindi mapapasubalian ang ebidensya. Pupuntahan ka nila sa lalong madaling panahon. Sean, nagsisinungaling ka na naman sa akin. Binata Lopez, bibigyan kita ng kredito. Baka hindi tapat ang papuri ko. Ngunit ang aking sumpa sa'yo ay nagmumula sa puso. Ikaw. Sean, nananakot ka na naman. Kahit nandaya ako sa accounting, ano ngayon? Sa akin mapupunta ang buong Lopez Corporation. Aayusin ko lang ang mga numero pagkatapos. Aminado ka sa pandaraya. Sean, akala ko ikaw ay taong nakakaintindi ng kalagayan. Ngayon ko lang nakita. Tinanggihan mo ang handog na kapayapaan. Ngayon harapin mo ang bunga. Mga gwardya, palayasin ninyo siya. Sayang lang ang pagod nyo. Ako na ang aalis. Binibining Collins, bakit niya ipinagsapalaran ang paggagalit sa Binata Lopez? Parang pagpapakamatay sa karera. Kung may lakas siya ng loob na kumilos, tiyak may plano siya. Ang kailangan kong malaman ay, ang tunay na laman ng testamento ni Jason. Paumanhin, may kaunting abala lang kanina. Ang bunso kong anak, na si Jacob Lopez. Ang magbabasa ng huling habilin. Ako, si Jason Lopez, kusang loob na nagpapamana ng mga ari-arian sa aking kapatid na si Jacob Lopez. Akala ko kay ipapamana ni Jason ang lahat. Bakit sa kapatid niya napunta? Peke ang huling habiling ito, magkaaway silang magkapatid. Bakit magmamana ng yaman sa taong kinamumuhian? Inililipat ko ang 60% ng aking share sa Lopez Group. Partikular,
Kay Jacob Lopez bilang mana. Ibig sabihin, ako. Swerte ni Jacob, yung walang kwentang lalaki, ang nagmana ng yaman. Walang kwenta ang pagsisikap. Mas mabuti pang ipinanganak na mayaman. Tama na to, umalis na tayo. Anak, yung mga pulis, hindi dahil sa'yo, di ba? Tungkol siguro sa pandaraya sa accounting. Pero okay lang. Ako na may-ari ng kumpanya, sa ganitong kalaking pera. Kaya ko itong ayusin sa pera. Sino sa inyo si Jacob Lopez? Opo. Ano po ang maitutulong ko? Lilinawin ko, ako na ang pinakamalaking shareholder ng Lee Group. Kung may anumang, di pagtugma sa finances, sa akin direktang lumapit, gagawin ko ang lahat para maayos. Oo, magkano ang kailangan mo? Makakapagbigay kami agad. Nandito kami para sa'yo, pinaghihinalaan ka namin, ukol sa aksidente noong 5 taon nakaraan. Anong problema, Emma Collins? Bagong chismis to, hindi ka ba curious? Anong aksidente? Hindi ko maintindihan. Aksidente ni Jason Lopez noong 5 taon, hinala namin may kinalaman ka dito. Imposible yan, kapatid ko si Jason. Bakit ko sasaktan siya? Eksakto, pulis. Anak ko si Jason, anak ko rin si Jacob. Matagal na silang malapit. Tama, may sapat na ebidensya na kami. Sumama ka para sa interogasyon. Anong ebidensya? Patay na ang kapatid ko noon pa. Anong ebidensya ang matitira? Gumagawa ba kayo ng ebidensya? Hindi ako makikipagtulungan kung hindi mabubuhay ang kapatid ko. Jacob Lopez. Di ka aamin hanggang may patunay. Kuya, Director Collins, nandito na si Ethan. Ethan, Bakit kuya ang tawag sa kanya ni Lopez? Nababaliw na to. Si Jason Lopez yan. Diyos ko, tingnan mo, may anino siya, hindi siya multo. Si Jason Lopez, too. Buhay siya at nagbalik. Jason Lopez. imposible. Talagang imposible. Hindi siya dapat makabalik. Ama, sabihin mo sa kanila na siya'y impostor. Jason, siya si Jason. Siya si Jason. Lydia, natakot ba ako sa'yo? Patawad. Ako ang iyong Ethan, at si Jason. Kailan mo nalaman ang totoong pagkatao mo? Ngayon lang, Ako. Patawarin mo ako. nagustuhan mong lokohin ako. Manika mo lang ba ako? Halimaw ka. Binibining Collins, pakiusap, kumalma ka. Uminom ka ng serbesa. Heto. Binibining Collins, hintayin mo ako. Tagapangulo. Unahin muna natin si Jacob. Sa susunod na magpaliwanag kay Binibining Collins. Akala mo, makukuha mo ang yaman ko, hindi sa mundong ito. Jacob, pandaraya sa bangko, pagpapatumba, peke na testamento, naihain na ang ebidensya sa pulisya. Huling salita, umaandar ang orasan. Kapatid kita, hindi mo magagawa ito. Dalhin niyo siya. Ama, Jacob. Jason, pakawalan mo ang kapatid mo. Bata pa siya at pabigla-bigla. Bata pa. Di nakamamatay ang pagkakamali niya. Di na ka mamatay, sabi mo. Ako na lang ba ang dapat Hindi rin ba ako anak mo? Kailan mo ba ako isinasaalang-alang? Gusto mo talagang sirain ang sarili mong kapatid? Hanggang ngayon, siya pa rin ang pinapanigan. Ano ang ipinahihiwatig mo? Ginamit mo ang pangalan ko sa panloloko. Dati pinagtatakpan kita. Pero ngayon, bayaran na natin lahat ng utang. Ama mo ako sa dugot laman. Ipapakulong mo sarili mong ama? Walang galang ito. Kahit na, maging walang galang man ako, ngayon, babagsak ka rin. Dalhin niyo siya. Walang utang na loob. Nanay. Mia, Mia, bakit nandito ka? siguro si Ethan ang nagdala sa kanya. Ngayon ay, Jason Lopez na ang tawag sa kanya. Emma Collins, huwag kayong magalit ng ganyan. Jason man o, pangalan lang yan, wala nang saysay yan. Di mahalaga ang pangalan. Ang panloloko ang importante. Nanay, hindi nagsinungaling si tatay. Naalala lang niya kamakailan. Bakit mo siya pinagtatanggol? Siya mismo ang umamin ng panloloko. Umuwi na tayo. Huwag mo nang kausapin siya. Isinama niya si Mia. Mukha nga, pero Emma Lopez, huwag masyadong personalin. Sa huli, ama ka ni Mia sa dugot laman. Kahit anong galit ni Emma Collins, hindi mababago ang katotohanan. Hindi, susundan ko siya. Mr. Lopez. Galit na galit si Emma Collins ngayon. Pahupain muna natin ang galit niya. Pumunta muna tayo sa opisina. Na-miss ka ng kumpanya sa mga nakaraang taon. CJ, pupunta tayo sa opisina. Opo. Nanay, pinapaalis mo si Daddy. Tinanggap ko siya ng walang matirhan, kaya pinatira natin siya. Ngayon may sarili na siyang bahay. Oras na para siya umalis. Huwag mo siyang paalisin. Mia Collins, nagsinungaling siya sa ating dalawa. Hindi ka ba galit doon? Anong pinagsinungaling niya? Alam niyang si Jason siya simulat sa pool. Pero hindi niya sinabi. Bakit ka magagalit doon? Jason man siya. O Ethan lang. Daddy ko pa rin siya. Binayaran ka ba niya? Bakit mo siya pinagtatanggol? Wala akong pakialam. Hindi ko siya papayaga. Manatili dito.
Mahihirapang bumawi si daddy kay mommy. Maligayang pagbabalik, Ye Lopez. Ye Lopez, nagulat kami na buhay pa kayo. Nakaligtas kayo sa sakuna. Swerte nasa inyo na. Bakit ngayon ka lang nakabalik? Alam mo bang, ang kapatid mo'y nagdulot ng 6B na lugi sa kumpanya. Alam ko, ako ang may kagagawa ng 6 na bilyong lugi. Pangulo, gustong makipagkita ni A-King ng Parkson. A-King, para sa proyektong Coastal Bar. Hindi ba't, lipas na sa kontrata? Dumaluhong ako. Nang mabalitaan nakabalik ka na, nasisiyahan ako, walang nangyari sa'yo. Salamat sa pagmamalasakit. Dapat sana'y dumalaw ako noon pa. Pero ang aksidente, kailangan ng masusing investigasyon. Kaya nahuli ang pagbabalik ko. Naiintindihan ko, ang kapatid at amang mo'y mas masahol pa sa hayop. Nabalitaang ipinakulong mo sila, nararapat sa kanila yon. Baka muling pagplanuhan ka pa nila. Tama. Pumunta ako, hindi lang para bisitahin ka, kundi para pag-usapan ang proyektong Coastal Bar. Napaka-importante ng proyektong ito, hindi ko maipagkakatiwala sa iba. Expired na ang 5 taong kontrata. Bukas, dadalahin ko ang bagong kasunduan. Yamang nagtiwala ka sa akin, hindi ko sisirain ang inaasahan mo. Mabuti. May asawa't anak ka na pala ngayon. Ye Lopez, may local na delivery po kayo. Ano po ito? Pwede bang mamaya na? Galing kay E. Collins. Ano ang laman? Yung local na package na sinasabi niyo, yun lang. Ha? Para sa inyo po yatang luggage ito. Sinusubukan niyang paalisin ako. Haha, kausapin mo siya. Gagawa ako ng kontrata bukas. Sige, aalis na ako. Bilisan mo ang takbo. Opo. Bini-bini. Nandito si Ethan. Si Jason Lopez ang pangalan niya, hindi si Ethan. Ay. Bini-bini, nandito si Jason Lopez. Gusto niyang makipagkita. Ayaw ko. Akala ko siya'y matapat, mabait, inosente at peking pagkatao pala lahat. Mommy, papasukin na natin si daddy. Di mo ba gustong malaman ang paliwanag niya? Mia, delikadong salita ang paliwanag. Ay. Lydia, papasukin mo ako. Kailangan kong magpaliwanag ng harapan. Lydia. Lydia. Ayokong mga dahilan. Lydia. Nay, ayaw mo bang pakinggan ang mga dahilan ni Tay? Gusto kong marinig. Bakit hindi mo ako papayag ang kausapin siya? Hindi ka ba balak sumama sa tatay mo? Anak ako ni Nay, hindi kita iiwan. Nay, Yan ang tamang sagot. gusto ko lang malaman kung bakit nagsinungaling si Tay at nagalit ka. Bakit hindi ikaw ang magtanong sa kanya? Sige. Tay, Anak, magagalit ba si mama na nandito ka? pinayagan naman ako ni Nay. Pasensya na, anak. Nag-alala ako sa'yo. Pero bakit ka nagsinungaling kay Nay? Ay nako. Hindi ko sadyang nilinlang si mama mo. Nang maalala ko na ang lahat, nakita kong nakalimutan na niya ako. Kailangan kong alamin kung bakit niya ako nakalimutan. At yung aksidente no, Mrs., may katwiran naman siya. Bigyan mo pa siya ng pagkakataon. Kung madali ko siyang patatawarin, baka maulit niya pa? May mas malaking dahilan pa, hanggat hindi natin nakikilala. Ang tunay na may sala, hindi ko maaaring ipagtapat na may anak ako. Lydia, Jason, pwede ba tayong mag-usap ng tayo lang? CJ. Itapon mo ang plake ng mga ninuno. Kailan bumalik ang mga alaala mo? Nang ihatid ko si Mia sa paralan. Sa aksidente sa sasakyan. Kaya agad pagkatapos kitang iwi. Naging tunay na Jason ka na. Kaya pala pagkatapos mong umalis sa ospital, naging mapang-api at dominante ka. Ginawa ko ba? Lagi akong masunurin. Talaga nga. Lalo na. Sa kama. Sinta, hayaan mong magpaliwanag ako. Pagkatapos kong maalala ang lahat, nalaman kong binigyan mo ako ng anak. Nagpapasalamat ako. At labis ang paghanga. Wala akong pera noon. Sa kama ko na lang binawi. Nagsisinungaling ka. Yung kwintas na binigay mo, hindi naman mumurahin. Sabi mo pa ay siyam na siyam lang. Ang katulong ko ang bumili. Sumpa hindi ako nagsinungaling. Walang saysay ang mga pangako. Hindi na ako bata. Nahuhuli ko ang mga ito. Ano ang dapat kong gawin para mapatawad mo ako? Susunod ako sa'yo.
Kailangan kong malaman, tunay bang tayo ay sa kontrata lang ang relasyon? Hindi, para sa akin, ikaw ang kapareha ko sa buhay. Minahal ba kita? Paano tayo nagkaanak? Minsan tayong nagtali, ikaw ang nanligaw. Naaalala ko ng mga lugi ang pamilya mo. Inembargo ng korte ang inyong bahay. Tumalo ng tatay mo para kitlin ang sarili. Pinagbayaran ko lahat ng utang ng ama mo at ipinatira kita sa tahanan ko. Nakauwi ka na. Huwag mo na akong hintayin simula ngayon. Marami akong trabahong inaasikaso. Mahirap iwasan ang pagpapuyat. Jason, 2 linggo na simula nang manirahan ako rito. Bakit ayaw mo akong hawakan? Hindi kita tinulungan. Para lang makipag-eksena. Bakit mo nga ako tinulungan? Dahil mahalaga ka sa akin, lahat ng ginawa ko ay sarili kong desisyon. Ang gusto ko lang ay manatili ka sa tabi ko. Wala na akong hihilingin pa sa'yo. Naiintindihan mo ba? Pero hindi ako karapat-dapat sa kabutihang ito. Karapat dapat man o hindi. Ako ang magdedesisyon yan. Ang totoo na simulan na kitang mahalin. Hindi. Utang na loob ang nararamdaman mo, hindi pag-ibig. Kaya, Iba ang trato mo kay Ethan. Mahal mo si Ethan, hindi ba? hindi ba't iisa lang kayo ni Ethan? Ako si Ethan. May pagbabago ba sa nararamdaman mo? Gusto ko si Ethan. Alam kong sa puso niya, hindi siya magtatago ng kahit ano sa akin. Ngunit iba ka. Kaya, hindi pa ako papayag pakasalan ka. CJ, hindi naman kailangan magpakasal. Huwag mo lang ako paalisin. Ako. Ma, bakit ka nandito sa bahay ko? Di ba't sinabi ko na noon na huwag pumunta ng walang paalam? Hindi ako pumunta para sa'yo. Sabi nilang ikaw yung CEO, na biglang nawala sa Lopez Corp 5 taon na ang nakalipas. Ikaw si Jason, di ba? Ay akala ko ba ordinaryo ka lang? Kumusta po, tita? Ano pang dahilan ng pagpunta ninyo? Tingnan mo, bagay na bagay kayong dalawa. At saka, nagsasama na kayo ngayon. Pero hindi pa legal na mag-asawa. May ingay ang mga tao. Alam mo naman ang chismis. Ito ang mungkahi ko. Bakit hindi na lang kayo magpakasal na ngayon din? Pwede namang sa kasal na lang mamaya. Sige, game ako. Lydia, pumayag siya. Ikaw, kunin mo ang barangay certificate. Magpakasal na kayo ngayon din. Ma, ang pagpapakasal ko kay Jason, hindi mo ito pakialam. Hoy, syempre pakialam ko. Anak kita. Dapat may dowry ang lalaki. Marami siyang pera. Mabubuhay tayo ng maayos. Kaya pera pala ang habol mo. Lydia, ako nagpalaki sa'yo, di ba dapat tumano ka ng utang na loob? At saka, mayaman na kayong dalawa, hindi naman masama ang humingi ng dote. Tama po kayo, tita. Magkano man babayaran ko. Pero Pero kung magtakda ako ng dote, ibibigay mo ba sa akin? Susundin ko lahat ng gusto. Jason, kung babayaran mo ang dote niya, hindi kita pakakasalan. Walang utang na loob. Dapat mo bang sirain ang kaligayahan ko? Nanay mo pa rin ako. Bakit mo ako Gina ganito? Nanay, anong ginawa ko? Wala akong ginawa. Huwag mo akong pagbintangan. tiya, maupo po kayo. Tiya, huwag po kayong magalit. Hindi ko bawiin ang alok ko. Kung tatanggapin mo ang kondisyon ko, Anong kondisyon? putulin ang relasyon kay Charles. Wakasan ang ugnayan niyong mag-ina. Charles? Anak ko siya. Paano ko maaari? Tatakwil ang sariling anak. Eksakto, hindi mapuputol ang samahan natin. Wala ka sa katwiran. Charles, nang subukan mo akong patay, hindi ka naman nagpakabait. Ako, hindi ko. Sinadya ang banggaan. Kailangan bang ipakita ko ang ebidensya? Para aminin mo, mali ko ang hindi pagpapakulong. Teka, ate, nagkamali ako. Huwag mo akong ipakulong. Nagsisisi na talaga ako. Hindi ko na ulitin. Nanay, gusto mo ba ng dote? Ako, Nanay, pakiusap. Huwag na nating ituloy ang dote. Gusto akong ipakulong ni ate. Huwag na natin silang galitin. Lydia Collins, ikaw, ay isang walang utang na loob. Wala na akong anak na babae. Ile, Muntik ka nang mamatay sa banggaan. Pinatatawad mo pa rin siya. hindi naman ako namatay, di ba? Putulin na lang natin ang lahat ng ugnayan sa kanya. Alaynan, Ibig sabihin ba, pwede manatili pa rito? pwede kang manirahan sa bahay ko, pero hindi sa kwarto ko. Basta di mo ako paalisin. Sang-ayon ako sa lahat. Lydia, pwede ba kitang suotan ito? Pwede bang tumanggi? Bibilhan na lang kita ng bago. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Gusto ko talaga ang kwintas na to. Isuot mo sa Kim. Ang galing ni Daddy. Ang bilis mo pang pasayahin si Mama. Totoo. Ang matagumpay na tao. Matagumpay sa lahat ng gagawin. Pero di pa pumapayag si Mama na pakasal. Huwag kang mag-alala. Oras na lang ang kailangan. Sir, naayos mo na ba kay Emma Collins? Hindi ganun kasimple. Hindi ko talaga maintindihan. Sobrang yaman mo na, napakagwapo pa. Ano nang problema niya? Kahit nagsinungaling ka sa kanya, wala naman siyang nawala, kaya kayong mga walang alam, matagal maging single. Sir, 3 na ang anak ko. Talaga? Habang wala ka nitong mga tao, na-marginalize ako sa trabaho, kaya ako, nagpakasal na lang, at nagkaanak. 3 na ang anak mo. Ang sakin 5 na. Mukhang panalo ka ngayon. Pero kahit nawala ka, nagkaanak pa rin si MS Su. Kitang-kita pa rin may pagmamahal. Lene,
Makinig ka. Pagkatapos kong pirmahan ang Parkson Group, pupunta ako sa dati kong tirahan. Bakit mo puntahan? Nakikitira ka kay Emma Collins? May singsing na panliligaw akong itinatago doon noon. Ginang Collins, galing ito sa Lopez Corporation. Ano ito? Ito ang line na binuo ng tatay mo, na nakuha ng Lopez Corporation. Hindi ba't may sira ang line na iyan? Bakit ipapasa sa akin? Siguro bilang alaala. Nagkakahalaga ito ng 500 milyon. Masyadong mahal para tanggapin. Sinabi ng courier, na ayos na ang LICOR. Gumagana na ng maayos. Maaaring maging mahalagang teknolohiya. Kung gumagana nga, bakit ipinagkaloob sa atin? Sa palagay ko, nagpapapabor siya. At saka, espesyalisado tayo sa VAT. Maaari mong i-maximize ang potential nito rito. Adam, naisip mo ba ito? Ano yon? 5 taon na ang nakalipas. Binayaran ni Jason ang mga utang ko. Ang kumpanyang ito ay maaari. Puhunan niya. Kung ganun siya kabait, bakit hindi mo na lang siya pakasala? Pinalalaki na natin ang operasyon. Mag-focus muna sa trabaho. Hello, Natanggap ko ang package. i-upgrade mo ang framework. Baka may makita kang sorpresa. Salamat dito. Chochu, dinner mamaya. CJ, Okay ka lang. okay lang ako. Bigla lang nawalan ng ginhawa. Huwag na tayong lumabas mamayang gabi. CJ, Dito ka lang at maghintay. Kukuha ako ng gamot sa tiyan mo. Okay ba? CJ. Masama ba ang almusal natin? Maaga si nanay ngayon. Masama ang pakiramdam ni nanay. Umuwi ng maaga para magpahinga. Masaya ba si Mia sa eskwela? Oo, anong nangyari, nay? Masahin ko po. Masakit ang tiyan ko. Makakatulong ang pagpapahinga. Tatawagin ko na si tatay. Dapat alagaan ka niya. Hindi na kailangan. Maraming trabaho si tatay. Mahal, nasa bahay na ako. Kahit gaano ka busy, hindi pwedeng kalimutan ng asawa. Tama ang prinsesa natin. Hindi nakalimutan ni tatay. Kumuha ako ng gamot para kay nanay. Yan ang tamang gawain. Mia Collins, asawa. Teka, hindi pa tayo kasal. Huwag kang magalit, nay. Nakuha na ni tatay ang gamot mo. Kukuha ako ng tubig para sa'yo. Gumiginhawa ka na ba? Kumusta na ang tiyan mo? May pagkakataong nahihilo pa rin. Pero paiba-iba ang pakiramdam. Magpahinga muna ng maayos. Makabalik ka sa trabaho makalipas ang ilang araw. Gagaling na ako pagkatapos uminom ng gamot. Salamat, babe. Walang anuman, mommy. Gumaling ka agad ha. Mia, paano napunta ang karayom sa kama mo? Natusok ka ba nito? Tingnan ko nga. Bakit may karayom sa kama niya? May gustong manakit sa kanya? Walang nananakit sa akin. Maria, naglalaro lang ako gamit ang karayom. Anong ginagawa mo dyan? Tinusok-tusok ang maliliit na bag. Anong mga bag? Yung mga pumipigil sa iyo na magkaanak. Patignan nga. Itong mga contraceptive packets. Binusog ko lahat ng butas. Pinigilan ka nila. Ang sama-sama nila. Huwag mo siyang sisihin, Chuchu. Hindi niya alam ang tama. Bata pa lang yan. Ginoong Lopez. Paano kung dalhin natin ang ating binibini sa ospital? Baka siya'y nagdadalang tao. Tara na. Dadalhin kita sa ospital. Kung may pagbubuntis, hindi ka pwedeng uminom ng gamot sa tiyan. Hay, bagalan mo. Tio Butler, magkakaroon ba ako ng kapatid? Ang talino mo talaga, bata ka. Ako'y nagdadalaga ng anak ng pangalawang binata. Ngunit siya ay malapit na bitayin. Kung hindi siya nasangkot sa gulo, ako na sana ang may bahay ng angkanli. Sisihin mo ang mapandayang Lydia. Kung hindi siya tumulong kay Jason, hindi sana siya nakabalik. Silang Jason at Lydia, bakit sila nasa ospital? Doktor, sa palagay ko'y buntis ang asawa ko. Hindi ako asawa mo. Dito ka pa sa ospital magpapakasal? Buong gabi akong gising nag-isip. Lydia, mahal kita. Hindi lang kita gustong kasama, kundi maging iyong tunay na asawa. Akala ko'y di ko na makikita to. Sa ospital pa talaga? Grebe, tumayo ka na kaya, umuwi na lang tayo at doon mag-usap. CJ, Dalhin mo tong form. Sa ika-negatibo 5 palapag para sa ultrasound. Gets ko. ako na ang bahala. Lydia, pakasa na tayo. Gusto kong malaman ng lahat na asawa kita, si Mia ang anak natin, at magiging pamilya tayo. Baka hindi nga ako buntis. Magpapakasal pa rin tayo.
Karapat-dapat si Mia sa buong pamilya. Punta muna tayo sa ika-5 palapag. Anak ko, Di mabuo ang pamilya. Bakit ikaw ang masaya? Sino mag-aakalang si Lydia ang makukuha kay Jason Lopez? Di naman sila magkapareho ng estado. Anong nakita niya dyan? nakita mo na ba ang anak nila? Pinakamatalino't maganda sa lahat. Kung ako sa kanya, kukunin ko rin. Hindi dahilan ng anak para magpakasal. Oy, narinig mo ba? Buntis na naman si Lydia. Baka lalaki na ito. Ulit, ang galing. Nanay, ang ganda-ganda mo ngayon. Maganda ka rin, bunso. Nanay, bakit ngayon pa kayo magsasanib ni Itay? Bakit hindi direktang magpakasal? Matagal maghanda para sa kasal. Kailangan ng panahon para sa lahat. Ang kasunduan, ang paraan para ipaalam, ang plano namin sa kasal, talaga. Ang talino mo talaga. Mali ang mga kinuha ninyo. Lahat to ay mga tinanggihan. Diyan na puting gown ang pinili ni Miss Collins. Sino ka? Parang hindi ko. Kayo nakita dat. Ikaw pala. Bitawan mo si nanay, masama ka. Mia, mag-ingat ka. Lydia, huwag kang kabahan, di ko sasaktan anak mo. Pero tawagin mo si Jason ngayon di para pakawalan niya si Second Master. Pagkalaya ni Second Young Master, papaalisin ko kayo agad. Ang mga kasalanan ni Z ay dapat habang buhay sa kulungan. Siya ba ang dahilan ng lahat ng buntis ako sa anak ni Second Young Master? Kailangan ko siyang iligtas. Bella, ilagay ang kutsilyo pababa. Palabas si Lydia. Jason, palabas muna si Jacob. Pagkatapos papaayan ko siya. Si Jacob ay gumawa ng isang pagkakasala sa kapital. Hindi ko siya masave. Pangalan ng presyo mo. Magbabayad ako, inilabas lamang siya. Nagsisinungaling ka sa akin, hindi ba? Si Jacob ay paninibugho sa iyo. Hindi siya karapat-dapat na Nakakatuwiran ba ang paninibugho sa pagpatay? Ang buhay ni Jacob ay mahalaga. Ngunit si Jason ay hindi. Katahimikan. Kung hindi para sa Jason, hindi ka man nakatayo dito. Wala akong pakialam kung paano. Ngunit kailangan kong makita si Jacob. Kalmado. Huwag kang panik. Tatawagin ko ngayon ang aking abogado. Makukuha natin si Jacob. Bago paglubog ng araw, kung hindi ko nakikita si Jacob, papatayin ko Lydia. Mia, bantayan. Gusto mo na makasama si Jacob? Mabuti, pumunta sa impyerno magkasama. Dalhin sila. Tara na. Ayos ka lang. Mommy, nasaktan ka ba? Dumudugo ang leg mo. Kailangan ka naming dalhin sa ospital. Galos lang yan. Mawawala yan gamit lang ng ointment. Ngayon ang seremonya ng ating engagement. Huwag nating patagalin ang lahat. Ang swerte ng boss mo na mapapangasawa ang sinami. Mabait, maganda at maasikaso siya. Isang biyaya ang pakakasalan siya. Paano mo nasabi yan? Ang boss mo ang maswerteng tao. Gwapo, tapat at mapagmahal siya. Sinumang babae ay magiging swerte sa kanya. Huwag mong kalimutan. Nakiusap ang boss mo sa kanya. Yun lang ang dahilan kung bakit siya pumayag. Huwag mo ring kalimutan. Bawat sweldo mong kinukuha, galing sa bulsa ng boss ko. Magugutom ka kung wala siya. Bakit ang sama mo? Kahit wala ang boss mo, pagtatagumpay pa rin siya mag-isa. Walang hiya. Ikaw ang walang hiya. Tito, tumigil na kayo. Mia, ano yun, Mia? Pamilya na ngayon sina daddy at mommy. Dapat magkasundo rin kayong dalawa. Tama si Mia, tama. Noong mga nakaraang taon, may nakilala akong munting babae, nagbigay liwanag sa madilim kong mundo. Ngayon hawak ko na ang kanyang kamay. Ako na ang magiging tanglaw niya. Habang buhay,